Sa isang oval na track, isang matalim na boses ang umalingaw at pinilit ang mga estudyante na tumakbo ng mas mabilis. Sinabihan sila na ibigay ang lahat ng makakaya nila. Ipinaalala ng guro na ang takbong ito ay makakaapekto sa kanilang panghuling marka sa klase. Walang sino man ang naglakas loob na huminto. Pagkatapos ay inihayag ng boses na nasa unahan si Lin Chin. Nagpatuloy si Chin sa pagtakbo, sinasabi sa sarili na kaya niya pa, kaunti na lang. Ngumisi siya sa gilid at naabutan ng batang babae na nakatingin sa kanya. Ang isang sandaling pagkaabala na iyon ang nagkakahalaga sa kanya. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga tumatakbo. Nagpakatatag si Chin, alam na niya kung ano ang parating. Tumawa sila at tinanong kung bakit siya nagsusumikap ng ganito. Pinagtawanan siya, tinawag na basura na hindi man lang makapag-transform ng hayop ng basic. Tinanong nila kung ano ang kanyang pinupuntirya. Isa-isa, nagbago sila. Balahibo, kuko, kalamnan, tunay na lakas. Pagkatapos ay isang kanila ang umatake. Pinagsisipa si Chin ng paarap sa track. May isa pang pumasok at sinabing nakaharang siya at muling tinamaan ng walang pag-aatubili. Tumatakbo sila palayo sa kanya na parang hindi siya nag-e-exist, nagtatawanan habang umaalis. Sabi ng isa sa kanila na siguro siya lang ang estudyante sa buong paaralan na hindi makakapag-transform. Tinanong ng guro kung ayos lang si Chin. Halos hindi niya naipagtanggol ang susunod na tama sa ulo niya. Gayunpaman, niyanig siya ng impact. Hinigpitan niya ang dila niya para manatiling gising. Pinanood ng babae ng may takot habang dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at tumama sa lupa. Nakita ito ng iba at lalo pang tumawa ng malakas. Sabi nila karapat dapat siya dahil mabagal, dahil nakaharang, dahil nandyan lang siya. Tumingin sila sa kanya at tinanong kung gusto niyang makipaglaban. Hindi sumagot si Chin. Pinilit niyang manatiling kalmado, pinilit niyang lunukin lahat iyon. Nagpasya siyang mag-ingat sa sarili niya. Sinabi ni Chin sa guro na kailangan niyang pumunta sa infirmaryo. Inutusan siya ng guro na umalis habang sa likod niya, isang estudyante ang tumawa at sinabing wala siyang sariling pakiramdam na hindi niya alam kung gaano siya nakakainis. Ngunit nagkakaisa silang lahat sa isang bagay. Sa huli, mapipilitan siyang yumuko at magmamakaawa. Ang pagbabago sa anyo ng hayop ay ang lahat sa mundong ito. Ito ay ang proseso ng pagbuo ng ugnayan sa isang hayop at pagkakaroon ng kapangyarihang lampas sa mga hangganan ng tao. Lahat sa paaralan ay kayang gawin ito, maliban kay Chin. Mula nang maalala niya, sinubukan na niyang makipag-ugnayan sa mga hayop. Pero kahit ang paglapit sa isa ay mahirap na, lalo na ang pagbubuo ng ugnayan. At kahit na, nararamdaman niya ang isang bagay sa loob niya, isang kapangyarihan na naghihintay. Hindi niya alam kung ano ito, pero naniniwala siyang darating ito sa huli. Oy! Tinawag siya ng boses mula sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Chin at nakita ang batang pusa na nakatayo sa harap niya. Nakataas ang mga braso niya at sinabing siya na namang huli. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magmadali at yumuko. Ngumisi siya at sinabing pangalawa siya sa huli, at honestly, nakakasawa na ang palagi niyang nananalo sa kanya. Ang porsyento ng kanyang pagbabago bilang hayop ay 1% lang. Garfield. Tumingin si Chin sa kanya at humingi ng gatas. Napalingon siya, nagulat. Paano mo nalaman? Sabi ni Chin na palagi niyang dala-dala ang gatas kapag sinusubukan niyang pasayahin siya. Pinaikit niya ang mga mata niya at sinabi sa kanya na hulaan kung ano ang kanyang sasabihin. Sa parehong oras, nagsalita silang pareho. Sabi nila narinig niyang naulit siyang saktan, natuturuan niya ang mga lalaking iyon ng leksyon, na bigla siyang nakaramdam ng sakit ng tiyan, at gagawin niya ito sa susunod, sabay na sabay. Nabigla siya na alam na niya agad, tanong niya kung madaigising na ba siya ng isang uri ng hayop ng hula. Sinabihan siya ni Chin na tigilan na ang pagbabasa ng maraming nobelang tomato at tinanong kung ano ba talaga ang isang hayop ng propecia. Ipinunto ni Garfield kung gaano ito kakakaiba. Mukhang matalas si Chin pagdating sa pagbasa ng tao, ngunit hindi pa rin siya makapagbago. Sinabi ni Chin na ang pagbasa ng tao ay paraan niya lang upang maprotektahan ang sarili. Sabi ni Garfield na tutulungan niya siya. Sa huli, magkaibigan naman sila. Sinabi niya na nag-ayos siya ng isang grupo ng pag-aaral ngayong gabi tungkol sa pagsusuri ng 365 paraan ng pagbabago ng hayop. Pagkatapos ay inimbitahan niya siyang magtagpo sa maliit na kagubatan sa likod ng bundok. Tumaas ang kilay niya. Nasa isang study group siya. Mas gusto niyang matulog pa ng kaunti. Mabilis na hinawakan ni Garfield ang kanyang manggas at nakiusap na sumama. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay pagkatapos ang mukha niya. Alam ng ating binata na may mali, kinagat niya ang labi niya. Bigla siyang natawa ng malakas. Sabi niya nagbibiro lang siya. Hindi niya basta-basta ibubunyag ang kanyang lihim na paraan. Lumiko siya at tinapak ang kamay niya. Sinabing panoorin na lang niya ang kanyang likod habang sinusubukan nitong makahabol. Hindi nagsalita si Chin. Nakatayo lang siya roon, pinapanood siyang maglakad palayo. Noong gabing iyon, maingat na naglakad si Garfield sa kagubatan. Bawat hakbang ay maingat, nakatitig sa dilim sa paligid niya. Dalawang silweta ang lumitaw mula sa mga anino. Tinanggap nila siya ng walang formalidad, para bang matagal na silang naghihintay. Tinanong nila kung bakit siya nag-iisa. Sinabihan nila siyang dalhin si Chin. Nag-atubili si Garfield sandali, saka sinabi na may diarrhea si Chin at hindi makakadalo. Isang malakas na palo ang pumutol sa katahimikan. Biglang napalingon ang ulo niya sa gilid.
Lumapit ang isa sa mga lalaki at tinanong kung naaalala niya ang kanilang pangkat na paraan sa pag-aaral. Ipinaliwanag niya ito muli, dahan-dahan, para siyang tanga. Direktang suplementong pagkain. Ayon sa kanya, mas pinahusay nito ang rate ng pagbabago ng higit pa sa kahit anong pagsasanay. Pero ngayon, may problema na. Hindi dumating si Chin, kaya wala silang makain para sa kanilang medium na merienda. Napatitig si Garfield, nanigas ang katawan niya. Pumasok ang takot. Biglang may isang boses na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Sila ay sumigaw na sila ay mula sa Departamento ng Seguridad at hiningi ang paliwanag tungkol sa nangyayari. Napatigil ang mga lalaki, tumingin sila sa direksyon ng tunog. Hindi nag-aksaya si Garfield, sinubukan niyang tumakbo. Pero sa isang iglap, may kamay na humawak sa kanya at tinakpan ang bibig niya. Sandali siyang kumilos, pero nanlaki ang mata nang makilala siya. Si Chin iyon. Yumuko siya at sinabi sa kanya na huwag gagawin ng ingay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga lalaki at tahimik na nagtanong, ito ba ang study group na pinag-uusapan niya? Napuno ng luha ang mga mata ni Garfield. Hindi niya maintindihan ito. Bakit siya nandito? Sinabi ni Chin kay Garfield na pag-uusapan nila ang tungkol sa study group mamaya. Sa ngayon, kailangan nilang makaalis. Malapit lang, isang telepono ang nakahiga sa lupa. Naglalaro ito ng paulit-ulit na recording, isang boses na nagsasabing galing ito sa Departamento ng Seguridad. Isa sa mga hayop na tao ang nakakita nito. Huminto siya, tapos nagbago ang mukha niya. Peke. Mabilis ding napansin ito ng iba. Humigpit ang mga mukha nila habang nagsimula silang maghanap sa paligid. Tumatawag kay Garfield, ngayon ay may galit. Nanatili si Chin sa ilalim ng mga sanga, pinapanood ang bawat galaw, naghihintay. Pero bigla, naramdaman niya na may tao sa kanyang likuran. Huminto siya at nanlaki ang mata nang makita siya ang babaeng gusto niya. Bahagya niyang ibinaluktot ang ulo at tinanong kung ano ang kanilang nilalaro. Agad na nakilala ni Chin si Sherry. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabihan niya siyang tumakbo, sinabi niyang hindi ligtas dito. Ngunit sa susunod na segundo, sumigaw ang kanyang instinct. Agad niyang itinulak si Garfield palayo at sinabing bumalik siya. Pinakawalan siya, bumangga sa isang puno na wala ng malay habang bumaba ang katawan niya. Ngumiti si Sherry. Sabi niya nakahanga-hanga kung gaano siya kagad nakapag-isip at mabilis na nilapitan siya ng Beastman at magalang na tinawag siyang Ginoo Sherry. Pumikit ang mga mata ni Chin kaya nagsama-sama silang lahat. Bago siya makapagsalita, sumugod ang mga hibla. Biglang bumalat ang mga sapot ni Sherry sa kanyang palso, pinal-tightening na parang mga tali. Lumapit siya ng bahagya, tahimik na sinabing natural lang ito. Sa huli, siya ang gusto niyang hulihin. Nagpumigla si Chin, pero mas lalong lumalim ang seda sa kanyang balat. Bahagyang lumapit si Sherry, pinag-aaralan siya. Sinabi niya na ito ay kakaiba, hindi pa niya magawang magbago sa anyo ng hayop. Pero, may kakaibang paghila ang kanyang katawan. May isang bagay sa kanya na naging imposible para sa kanya na tumingin palayo. Nagtitigas ang kanyang panga habang yumayakap ang mga hibla sa kanya. Nilinggan ang mga mata ni Sherry. Pagkatapos ay naisip niya, ang amoy, ang dugo niya. Huminga siya ng bahagya at ngumiti, sinabing amoy nito ay matamis, anti-gong, dalisay. Eksaktong uri ng kanyang minamahal. Agad na tinanggal ni Chin ang isang tibak at sinaksak ang seda. Wala, ni isang marka. Bumitiw si Sherry ng mahina ngunit malambing na tawa. Sabi niya, walang silbi ito, mas malakas kaysa bakal ang kanyang spider silk. Pagkatapos ay umatake siya, muling bumagsak ang matitinding sipa sa katawan ni Chin, bawat tama mas mabigat kaysa sa nauna. Lumayo siya, naubos na ang pasensya niya. Sabi niya hindi na niya kayang pigilin pa, kaya't sinabi niyang papasok niya siya ng butas-butas, parang showerhead. Hindi sumagot si Chin. Tinalikuran niya ito, kahit ngayon, tumanggi siyang sumuko. Pinalakas niya ang kapit sa tibak at mas pinilit ang laban sa seda. Biglang tumusok ang isang matalim na bahagi sa kanyang braso, sumabog ang dugo sa lupa. Biglang lumaki ang mata ni Sherry sandali lang dahil hindi sumigaw si Chin. Kumilos siya ng isang malupit na galaw, pinutol niya. Napatitig ang iba sa pagkabigla, hindi nila may proseso ang kanilang nakita. Pinayagan niyang mauntog ang sarili para putulin ang sariling braso, hindi tumigil si Chin. Tumatakbo siya. Nabaling si Sherry sa kanyang pag-iisip at inutusan ng dalawang hayop na lalaki na tumigil sa pagtitig at habulin siya. Hingal na hingal si Chin. Pakiramdam niya ay parang sisubog na ang mga binti niya. Alam niyang hindi na siya makakatuloy. Nawalan na siya ng sobra-sobrang dugo. Ito na iyon. Handa na siyang tanggapin ang katapusan. Pagkatapos, naramdaman niya ito muli. Yung kakaibang paghila, parang may tumatawag sa kanya. Isang mahina na pulang liwanag ang kumikislap sa malayo at nakatutok ito sa kanyang mga mata. Sa likod niya, isang beastman ang bumilis, akala niya nahuli na niya ito. Pero hindi bumagal si Chin. Tumuloy siya, bumaba mula sa bangin. Napaatras ang mga lalaki, nakatitig sa baba sa hindi makapaniwalang reaksyon. Sandali walang nagsasalita. Pagkatapos ay may nagsumpa at tinawag siyang baliw. Isang ganap na baliw. Pumasok ang boses ni Sherry, malamig at matalim. Hanapin siya, patay man o buhay. Bumagsak ng matindi ang kanyang panga sa lupa, humihingal, hirap na huminga habang naglalaho ang paningin, buhay pa rin, halos hindi na.
Sa unahan niya, sa gitna ng ulap, may nakita siyang isang bagay. Isang hanay ng mga luma at kalawangin na tarangkahan, kalahating nakabaon, nakalimutan. Sa likod niya, dumating ang grupo hindi nagtagal pagkatapos. Sinundan nila ang bakas ng dugo papunta sa pinto. Isang sa kanila ang nagbulong na siguro ay nakalakad si Chin papasok. Nagtataka sila habang nag-iikot, hindi nila alam na may ganitong lugar pala malapit sa paaralan. Sinabihan siya ni Sherry na tumahimik at kumilos na. Pumasok sila dito upang maranasan ang lahat ng nakakatakot. Lahat sila ay mga refugees, lahat nasa unang canner. Sa loob, nagbago ang hangin, malamig at mabigat. Sinundan nila ang bakas ng dugo palalim ng palalim hanggang sa bumukas ito sa isang napakalaking bagay, isang inabandonang institusyon ng pananaliksik, mga sirang pader, kalawang na mga estruktura, tahimik sa lahat ng dako. Biglang tumingala si Sherry. Nandoon si Chin, nakalugmok ang mga paa mula sa itaas. Nakita nila siya, pero nang mas malapitan nilang tingnan, lahat ay napaatras. Hindi mag-isa si Chin. Sa harap niya ay isang dambuhalang, sinaunang dragon. Nakatingin ito kay Chin na parang hinihintay siya nito. Nang inig ang boses ni Sherry habang sinusubukan niyang magsalita. Hindi niya maunawaan ito. Pagkatapos, sa takot, nagbago siya at sumigaw, isang dragon. Iyan ay isang dragon, imposibleng mangyari. Nawala na sila mahigit 20 taon na ang nakalipas, mga alamat na banal na hayop, mga nilalang na hindi na dapat umiiral. Pero naruroon siya, nakatingin sa kanya, naghihintay. Hingal, na halos sa malayong pagkaalipin, tumingin siya dito at nagtanong, ito ba ang tumatawag sa kanya, hindi sumagot ang dragon. Sa halip, kumilos ang enerhiya nito. Isang malalim at napakalakas na puwersa ang bumuho sa katawan ni Chin. Napalaki ang mata ni Sherry sa takot. Ramdam na ramdam niya ito, malapit na siyang magbago, at kung mangyari iyon, mag-iiba ang lahat. Hindi siya nag-atubili, inutusan niya ang atake. Patayin siya. Ngayon, pinagsabihan ni Sherry si Chin ang atake, ngunit tumalon si Garfield sa harap niya at hinarang ito. Napasugod siya at uminom ng dugo. Nagsisi siya sa panloloko kay Lee na pumunta sa grupo ng pag-aaral. Tinawag siya ni Sherry na batang pasaway at sinabihang tumigil sa pagharang. Ngunit bigla, isang malabo na anino ang lumitaw sa harap ni Sherry. Si Chin iyon, at mabilis niyang niyakap si Garfield. Tumingin si Garfield sa kanya ng may gulat. Nakatayo si Lin sa kanyang bagong anyo habang niyayakap ang babae. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan ng tama pero para na siyang isang dambuhalang halimaw ngayon. Ang kanyang atake ay nagpasigaw kay Sherry na para bang nasunog siya. Nabigla ang iba nang makita na naging dragon si Chin. Nagpa siya silang tumakbo. Inilagay ni Chin si Garfield sa lupa, sinabing ayos lang ito at pinayuhan siyang maghintay sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw si Chin sa daan ng dalawang beastman. Sinabi niya na isa sa kanila ang nakasampal kay Garfield, kaya pinagsalitaan niya ito pabalik. Halos matanggal ang ulo ng isang beastman sa lakas ng palo ni Chin. Ang kabilang lalaki ay nagpanik at sinabing hindi niya sinampal si Garfield. Pero naalala ni Chin na tinamaan ng lalaki ang ulo niya, kaya pinagsasampal niya ito. Sa paningin ng lalaki, nakalutang na nakabaligtad na ang ating MC. Lumalabas na nahulog ang ulo ng lalaki. Pagkatapos, nilakad ni Chin papunta kay Sherry na patuloy na umiiyak na nasusunog siya. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siya at sinabi na nagkamali siya. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Chin. Pinapaalala niya sa kanya na palagi siyang nakikita nito. Iniaalok niya ang kanyang sarili ng kusang loob at sinabing maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Sa loob ng kanyang web ng kasinungalingan, naisip ni Sherry na kahit gaano siya kalakas, tao pa rin siya. Naniniwala siya na hindi siya makakatanggi sa kanyang pang-akit. Ang katawan na nakita niya ay isa lamang shell na kanyang tinanggal. Habang nagkakawalay si Sherry, pinaplano niya ang pagtakas niya. Hanggat makalayo ang tunay niyang katawan, delikado pa rin si Chin. Dahil matanda na ang dragon, plano niyang gamitin ang 1,000,000 gagamba para kainin ito. Pagkatapos ay naisip niya si Chin na magiging isang taluna na walang anuman. Hindi niya plano na patayin siya agad. Bigla na lang nagsalita si Chin, gusto kong maging alipin ka, ang pinakamababang alipin. Nabigla siya at tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang iniisip. Nakatayo siya sa harap niya. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos at nahuli ang tunay niyang katawan. Tinanong niya kung bakit akala niya makakatakas siya sa kanya ngayon. Nabigla siya at napasigaw. Biglang pumutok ang mukha niya. Sa wakas ay binawian na siya ng buhay. Tahimik na sinabi ni Chin na hindi na siya titingin muli, naramdaman niyang humihina ang kanyang kapangyarihan. Bumalik ang kanyang anyo sa dati. Nabahala, tiningnan niya ang dragon at tinanong kung dahil ba ito sa pagkaluluwa. Nagbuga ang dragon ng isang sigaw ng apoy. Tiningnan ni Chin ito. Nawala ang katawan nito sa apoy. Isang pulang na itlog ang naiwan. Napagtanto ni Chin kung ano ang nais nitong ibigay sa kanya. Inabot niya ang itlog at niyakap ito. Maagang umaga sa mga dormitoryo ng paaralan, nakahiga si Garfield sa isang kama. Napansin ni Chin na gising na siya. Nagsasabi siya na masakit ang ulo at buong katawan niya. Tinanong niya kung nasaan sila. Sinabi ni Chin na nasa kanyang dorm sila. Dahil walang gustong makasama siya, maaari muna siyang manatili. Nagulat si Garfield. Pinunasan niya ang katawan niya habang sumisigaw na tinrato niya siyang parang kapatid at tinanong kung nakipagtalik siya rito. Tumingin si Chin ng diretso at tinanggihan ito. Naalala ni Garfield na sinubukan ni Sherry na patayin siya.
Pagkatapos, nagbago si Chin sa isang dragon at iniligtas siya. Natawa siya nang hindi makapaniwala na kaya niyang magbago. Tinanggap niya ito bilang isang panaginip. Nagalit siya na masakit ang ulo niya at nagpa siya siyang matulog na lang ulit. Nagpa siya si Chin na kailangang manatiling lihim ang batang dragon. Maaaring ipaliwanag niya ito kay Garfield. Ngunit nagbago siya ng isip at naisip na hindi niya kailangang itago ito mula sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na hindi ito panaginip. Ibinunyag niya na talaga siyang naging isang dragon. Nagtataka, tinanong niya kung nananaginip pa rin siya. Ipinaliwanag ni Chin na ito ay isang beses lang at mahina pa ang kanyang kakayahan na magbago. Nais niyang maibalik ang kapangyarihang iyon. Kinuha niya ang pulang batang dragon at sinabi niya na nais niya itong palakihin ng maayos. Nagulat si Garfield. Maingat na pinanood ni Chin ang kanyang ekspresyon. Naging masaya ang kanyang ekspresyon. Nagsalita siya tungkol sa kung gaano ito ka-cute at sinabi na gusto niyang haplusin ito. Napansin ni Chin na matagal nang naubos ang mga dragon. Maraming tao ang gugustuhin ito, kaya hanggang sa lumakas ito, hindi nila pwedeng ipaalam sa iba na meron ito. Sinabi ni Garfield na ipasa na lang niya ito sa kanya dahil sila ang pinakamalakas na mag-partner. Tiningnan nila ang batang dragon at sinabi ni Chin na para silang isang pamilya. Tinukso siya ni Garfield sa tanong kung sino sa kanila ang tatay. Nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat ng alam niya tungkol sa grupo ng pag-aaral. Samantala, sa isang lugar, iniulat na nawawala si Sherry ng 3 araw. Sa screen ng telepono, lumitaw ang mga desperadong mensahe na nagtatanong tungkol kay Sherry. Nagpadala siya ng 1,387 na mensahe sa loob ng 3 araw, ngunit ni isa ay hindi niya sinagot. Hindi rin siya nagpakita sa kanilang gabi-gabing pag-aaral mag-isa. Idinagdag niya na kumanta siya sa labas ng kanyang dorm buong magdamag, ngunit hindi pa rin siya lumabas. Naisip niya na may nangyari sa kanya. Naisip niya ang pinakamasamang sitwasyon, at iyon ay nakatagpo siya ng iba pang lalaki. Pumiyok siya sa luha at niyakap si Sekretarya Deizo. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi niya na ayaw niyang mabuhay nang wala si Sherry. Inusag ni Shu siya palayo habang nanganganib na papatayin si Chairman Kung Wei kung papangit niya ang kanyang damit. Siniyasat ni Shu ang lahat at nalaman na kamakailan ay naging interesado si Sherry sa isang lalaki. Ipinahayag niya na siya mismo ang mag-iimbestiga sa lalaking nagngangalang Lin Chin. Bumalik tayo sa ating pangunahing tauhan, ang pulang batang dragon ay nanginig. Nagpanik sila at nagtatanong kung ano ang nangyayari, iniisip kung nasasaktan ito. Tinanong ni Chin kung ano ang dapat nilang gawin. Sa sandaling iyon, nakita niya ang tae sa kanyang kamay. Natawa si Garfield at sinabing siya na ngayong tagalinis ng tae. Tinukso niya ito, sinabing kailangan na nitong mag-adapt sa buhay na tinatabunan ng tae. Sa hindi paniniwala, pinaalalahanan ni Chin siya na pamilya sila, kaya mas mabuting huwag siyang tumakbo. Muling umiiyak ang dragon. Nagtataka sila kung ano ang mali dito. Sabi ni Garfield baka gutom ito. Nagtataka siya kung ano ang kinakain ng mga batang dragon habang sumigaw si Chin na sobrang hirap mag-alaga ng bata. Kung usapin man ito ng pagkain, naisip ni Chin ang Departamento ng Logistics ng paaralan. May isang tito na nagngangalang Old Zhao na dating tagapag-alaga ng mga hayop. Sa tingin niya, dapat alam niya kung ano ang kinakain ng mga dragon. Sinabihan niya si Garfield na manatili sa dorm at alagaan ng dragon habang siya ay pupunta upang bumili ng pagkain. Pagdating niya, hinanap niya si Old Zhao. Si Muye, isang pangkalahatang manggagawa sa Departamento ng Logistics, sabi niya na marahil lasing si Old Zhao at sinabihan siyang pumunta sa kanya kung may kailangan siya. May ilang aso siyang nakatali sa kanya at isa ang hawak niya sa braso. Tiningnan ni Chin siya. Pagkatapos siyang pakinggan, ipinaliwanag ni Muye na kahit ano pa man ang ibon o reptile na pispis, mahalaga ang mataas na protina o karne na pagkain. Biglang nagsimula siyang mag-ihaw. Sinabi niya na ang Departamento ng Logistics ay nag-aalok din ng serbisyo ng pagluluto at hinikayat siyang subukan ng lasa. Sinigaw ni Chin na natunaw ito sa kanyang bibig nang kumain siya. Biglang sumali si Garfield at ang iba pang tao at nagsabi ng pareho. Nagulat si Chin. Tinanong niya kung bakit siya nandito. Sabi niya na gutom siya. Sinabi niya na magdadala siya ng ilan para sa kanya at pinaalalahanan niya siya na dapat alagaan niya ang maliit na dragon. Ibinunyag niya na nasa bag niya ang dragon. Nagbala si Chin na kung makita ang dragon, matatapos na tayo. Sumagot siya na alam niya na. Kaya tinanong niya kung bakit niya ito dinala kasama niya. Muling sinabi niya na gutom lang siya. Sinabihan niya siyang mag-relax. Sabi niya na hindi niya pwedeng itago ito sa dorm dahil kailangan din ito ng sariwang hangin. Tumingin sila sa dragon at napansin niya kung gaano ito kasaya habang kumakain. Hinimok ni Chin siyang umuwi na kapag tapos na silang kumain. Nag-aalala siya na baka sila mapahamak kung makita sila. Alam niya na hindi pwedeng manatili ang dragon sa dorm nang walang katapusan at kailangan niyang humanap ng mas ligtas at angkop na lugar para dito upang lumaki. Inaasahan din niyang babalik ang study group. Sila ay napakadelikado. Bigla na lang may isang tao na amoy siya. Nabigla si Chin. Tiningnan niya kung sino ito, nang madilim ang ekspresyon ni Kung Wei habang sinabing may amoy ng pabango ni Sherry si Chin. Patuloy na amoy ng lalaking ito si MC, at naging sigurado siya na tunay ngang amoy ni Sherry iyon. Samantala, nagulat si Garfield nang makita si Chairman Kung Wei. Lumapit si Wei sa kanila, nakaharap niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha.
Nagulat si Chin nang makita ang pangulo ng study group. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya siya. Kanina, hiniling niya kay Garfield na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa study group. Sabi ni Garfield na si Chairman Kung Wei ang responsable sa pagkawala ng maraming estudyante. Dagdag pa niya na mas lalo silang naging malakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga dietary supplement. Narinig niya na siya ay mayabang dahil sa kanyang makapangyarihang pinagmulan. Itinuturing siya bilang isa sa pinakamalakas na estudyante sa kanilang taon. Ang kanyang pagbabago bilang hayop ay hindi pisikal, kundi mental. Nagbibigay ito sa kanya ng isang antas ng kontrol sa kanyang target. Sa kasalukuyan, hindi makagalaw si Chin, kaya inisip niya na ito ay kakayahan ni Wei. Nakita ng batang dragon ang kanyang daliri sa loob ng bag at kinagat siya nito. Sa kanyang pagkabigla, muling nakagalaw siya. Nagpasya siyang huwag na munang makipag-away at nakailangang pakalmayin muna si Wei. Naalala niya ang mga salita ni Garfield kung saan sinabi nitong sobra ang pagkagusto ni Wei kay Sherry. Sinabi niya na kung malaman ni Wei na patay na si Sherry, walang makakatagal sa kanyang galit. Tinawag niya itong mega simp ni Sherry. Tinanong niya kung si Kung Wei ang chairman. Sabi niya na narinig niya si Sherry na binanggit siya. Hindi natuwa si Wei na nakipag-usap siya sa kanya. Tinanong niya kung anong rango siya para tawagin ang pangalan niya. Sinabi ni Chin na nasa parehong klase siya ni Sherry. Dagdag pa niya na dahil hindi siya makapagbago, hiningi niya kay Sherry na tulungan siyang sumali sa study group. Sabi niya, sinabi ni Sherry na kailangan niya ang pahintulot ng chairman. Nabigla si Wei at tinanong kung totoo bang sinabi iyon ni Sherry. Tumango si Chin at sinabing madalas pang banggitin ni Sherry si Wei. Nabuwal si Wei. Niyakap niya ang luha at sinabing mahal siya ni Sherry. Lubos na tuwa, nagpasalamat si Wei kay Chin. Akala niya ay sobrang nahihiya lang si Sherry para magpahayag. Sa kanyang kasiyahan, agad niyang pumayag na makasama si Chin sa grupo ng pag-aaral. Kinuha niya ang mga tao sa paligid at sumigaw na mahal siya ni Sherry. Hinimok pa nga niya silang lahat na dumalo sa isang hinaharap na kasalan. Pinanood ni Daishu mula sa malayo. Napansin niya kung paano ginamit ni Lin ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sherry upang ipaliwanag ang amoy. Napansin niya kung paano natural na ipinahayag ni Chin ang malapit na ugnayan kay Sherry upang ipaliwanag ang amoy nito sa kanyang katawan at ginamit ang kahinaan ng chairman upang ilihis ang usapan at alisin ang pagdududa. Napansin niya na matalino si Chin. Lumiko ang dalawang tao upang tingnan siya. Tinitigan ni Shu sila. Ipinakilala niya ang sarili bilang vice-chairman at tinanggap si Chin sa grupo ng pag-aaral. Inabot niya ang kamay niya. Nakipagkamay si Chin. Tumingin siya ng matalim at tinanong kung hindi talaga kayang mag-transform bilang hayop si Chin. Pinalakas ni Shu ang higpit niya sa kamay. Nalaman ni Chin na patuloy pa rin siyang pinagkakatiwalaan ni Shu. Hindi niya magamit ang kapangyarihan ng pagbabago ng hayop, ngunit hindi naman ito malaking banta sa kanya kaya nagpasya siyang magpanggap na sumigaw sa sakit. Noong una, ipinaalam ni Garfield na si Kung Wei ay may katulong na si Daishu. Ang kanyang pagbabago bilang hayop ay isang kangaroo. Nagbibigay ito sa kanya ng pambihirang lakas ng braso, pero sa esensya, sobrang nakakainis siyang tao. Bukod pa rito, seryoso siyang may misophobia. Isang kayumangging bagay ang pamatak sa lugar kung saan nagtagpo ang kanilang mga kamay. Tumingin si Shu sa ibaba at nagtaka kung ano yon. Ipinaliwanag ni Chin na bilang tagalinis ng tae, normal lang na may konting tae sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, nilaro-laro niya si Shu sa pagsabing may konti siyang naipong sa kaliwang pisngi, kanan pisngi, noo, at baba. Siyempre, hinawakan ni Dai ang mga lugar na iyon na nagdudulot ng dumi habang ginagawa ito. Galit na galit, naging muscular kangaroo si Shu at pinukol ito ng isang malakas na suntok. Nag-alala si Garfield para sa kanya nang siya ay itulak palayo. Naiinis si Shu na sinubukan siyang laruin ng maliit na hayop. Dali-daling pumunta si Garfield sa tabi ni Chin. Nagsimula siyang magpanik nang makita siyang ubo ng dugo. Niyumuko siya na singilin siya para sa bayad sa ospital. Naguluhan siya, tinanong kung bakit iniisip niya ang pera samantalang kailangan niya ng ospital. Sinabihan niya siyang makinig, kaya sumunod siya. Nagsimula si Garfield na umiyak ng malakas para marinig ng tao na sinasabi na siya ay uubo ng dugo. Inakusahan niya si Daishu na malupit at sinabing tinulak niya ang isang mahirap na hindi man lang makapag-transform. Tinawag niya ang mga tao na tumingin sa kawalang hustisya. Pagkatapos ay binanggit niya ang bayarin sa ospital, sinabing dalawa lang silang mahihirap na bata. Nakapag-ipon siya ng maraming tao. Si Shu ay napailing sa inis. Sa wakas, pinukol niya ng isang kamay ng pera ang hangin at sinabing tumahimik na sila. Sinabi niya sa kanila na ituring na lang bilang bayad sa ospital habang naglalakad siya palayo. Pinulot ni Garfield ang pera at nagpasalamat sa kanya. Nang makuha niya ang pera, hinimok niya si Chin na pumunta sa ospital. Ngunit, ipinahayag niya na ayos lang siya. Yung sinabi niya ay pawang sarsa ng sili na nakuha niya mula sa isang stall ng barbecue. Kailangan niyang makakuha ng pera para sa maliit na dragon. Hindi makapaniwala si Garfield na lahat ay isang palabas lang. Sabi niya sana ay sinabi niya agad para hindi siya matakot. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na kung hindi siya nag-arte, hindi nila mapapaniwala ang kangaroo na iyon. Sinuportahan ni Garfield na perpekto ang kanyang pag-arte. Pinagdaanan ni Chin ang tama kanina, pero ayos lang siya. Bagamat hindi na niya kayang makipagsabayan sa lakas niya noong gabing iyon, mas naging matibay ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para siyang nakalagay sa isang manipis na patong ng mga kaliskis ng dragon.
Binilang niya ang pera. Dahil medyo mayaman ang lalaking kangaroo, iminungkahi niyang hatiin ang pera. Naglaan siya ng pondo para sa pagkain ng dragon sa loob ng 1 linggo at isang bahagi para sa mga pang-ukit at laruan. Tinanong ni Garfield tungkol sa natira. Ibinigay ni Chin ito sa kanya, tinawag na bayad sa serbisyo niya. Sinabihan niya siyang bumili ng bagay na gusto niyang kainin. Nagtataka siya ng maliwanag. Binilang niya ang pera habang sila'y naglalakad palayo. Tumingin si Chin sa paurong na anyo ni Shu. Sa dormitoryo, iniisip ni Lin Chin ang kanyang mga susunod na hakbang. Pinag-isipan niyang gumawa ng plano para sa paglago at naisip na pansamantala ay malulutas na ang problema sa pagkain. Gayunpaman, naisip niya na kailangan pa rin niya ng mas ligtas na lugar at isang tagapag-alaga ng hayop. Nagtataka siya kung saan siya makakakita ng taong mapagkakatiwalaan. Naisip din niyang bigyan ng pangalan ng maliit na dragon. Agumon, Kado, Red Toothless. Pagkakataon na tinihil ang ating batang lalaki nang biglang tawagin siya ni Garfield. Sabi niya, mainit ang pakiramdam ng maliit na dragon. Gumamit sila ng thermometer at ipinakita nitong may lagnat na 40 degrees. Mukhang napakakomportable nito. Sabi ni Garfield na may departamento ng medikal sa paaralan pero maaaring maipakita nito ang maliit na dragon. Nagpasya si Chin na humanap ng paraan para pababain ang temperatura niya mismo. Gumamit siya ng basang panyo at mga pangpalamig na patch. Sinubukan din niyang gumamit ng gamot pang tao. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, patuloy na tumaas ang lagnat. Sa kanilang gulat, lumagpas ito sa 60 degrees. Sabi ni Garfield na sa ganitong temperatura, ang mga ordinaryong nilalang ay siguradong nasunog na hanggang mamatay. Hinawakan ni Chin ang dragon habang nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Noong gabing iyon, nagpasya si Chin na humanap ng doktor. Tinanong ni Garfield kung talagang hindi niya kailangan ng kanyang kasama. Tumanggi siya, sinabing mas makakakuha pa ng atensyon ang mas maraming tao at mas mabuting pumunta siya mag-isa. Plano niyang maghintay ng kaunti pa hanggang sa mas kaunti na ang tao sa emergency room. Habang umaalis si Chin sa dormitoryo, may isang tao na nanunood mula sa malayo. Ito ay si Daishu. Napansin niya na pareho ang bag ni Chin at naging mapagduda siya rito. Sa departamento ng medisina, isang maliit na corgi sa wheelchair ang umaatungal habang nag-eehersisyo. Tumakbo ito papunta sa babaeng doktor. Pinulot niya ito at pinuri. Sabi niya na maganda ang naging resulta ng rehabilitasyon nito. Tinawag siyang fan-fan ng dalawang mas matandang doktor. Lumapit sila at tinanong kung bakit niya ginagastos ang pera sa isang may kapansanang lokal na aso. Sabi nila, para sa kanyang ikabubuti at inalok pa siya ng diskwento sa mas magagandang lahi. Lumayo si fan-fan at naisip na hindi naiintindihan ng mga nasa katandaan ang anumang bagay. Nainis sila. Para sa kanila, parang basura ang pagtulong niya. Narinig pa nila na mababa ang emosyonal na katalinuhan niya. Isa pa ang nagsabing wala ng kaibigan si fan-fan at maaga ring pumanaw ang kanyang mga magulang. Sinabihan siya nitong lumayo na lang sa kanya. Samantala, pumasok si Chin ang nakatago, suot ang sombrero at mask. Nagsimula namang magreklamo ang iba pang mga pasyente habang umaalis. Sabi nila mukhang malungkot ang doktor at sobrang mahal ang singil niya. Tinawag nila siyang kwak. Tinawag siyang kwak at inirekomendang maghain ng reklamo laban sa kanya. Sa loob ng kanyang opisina, bamaantong hininga si Fan-Fan at bulong na marahil wala siyang makukuhang pasyente ngayon. Inisip niya na hindi siya angkop maging doktor. Sa sandaling iyon, may pumasok sa pintuan. Nakita niya na mukhang nanghihina siya. Napansin niya siya sa pintuan. Nagtanong si Fan-Fan kung maaari siyang magtanong ng may pag-aalinlangan. Sabi niya na mukhang mahalaga sa kanya ang aso at tinanong kung bakit. Fan-Fan nag-alala at tinanong kung siya ba ay isang voyeur. Inilagay niya ang mga braso niya at sinabi na hindi niya kailangang sabihin sa kanya na lumaki si Ruby kasama niya at siya lang ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya na hindi na niya pag-uusapan kung paano nawala ni Ruby ang mga binti niya habang inaalalayan siya ni hindi niya sasabihin na ang pangarap niya ay gamutin si Ruby. Ngunit, mabilis na bumagsak ang kanyang kumpiyansa. Sabi niya na sayang at siya ay isang hindi pinagkakatiwalaang doktor. Sabi niya hindi siya makakakuha ng mga pasyente o praktikal na karanasan at tinawag niya ang sarili niyang basura. Akala ni Chin na naibunyag na niya ang lahat. Pinag-isipan niya ito at napagpasyahan na karapat-dapat siyang subukan. Sinabi niya na may sakit din ang alaga niyang hayop pero tinanong niya kung maaari ba niyang itago ito. Sabi niya na maraming komplikadong relasyon ng tao at mga hayop. Tiniyak niya na igagalang ito ng isang kwalipikadong doktor. Nangako siya na itatago niya ito sa sikreto. May hindi pagkakaintindihan, kaya sinabi ni Chin na hindi iyon ang iniisip niya. Habang binubuksan niya ang bag, ipinaliwanag niya na iniligtas din ng hayop ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang maliit na pulang dragon at sinabi na malapit nang umabot sa 70 ang lagnat nito. Nakiusap si Chin na iligtas niya ang dragon. Nakiusap siya sa kanya na iligtas siya. Nakatayo si Fan-Fan na nakabingi sa gulat. Lalong lumaki ang mata niya habang tinitingnan ng dragon sa kanyang mga braso. Naisip niya muli ito. Agad niyang aminin na wala siyang karanasan sa paggamot sa mga dragon dahil sila ay naubos na at hindi na itinuturo sa kanyang mga klase. Sabi niya, baka may mga lumang tala sa aklatan at agad niyang susuriin yon. Nanatili si Chin na tahimik. Sinabi niya na maaari siyang sumama kung nag-aalala siya. Naisip ni Chin na magandang pagkakataon nito para subukan kung mapagkakatiwalaan niya siya. Sa parehong oras, naisip din niya na kaya niyang harapin ang kangaroo na sumusunod sa kanya mula sa dormitoryo. Sinabi niya na maghihintay siya roon at umaasa siya sa kanya. Hindi niya inaasahan yon.
Umalis siya kasama si Ruby. Habang naglalakad siya sa labas, sinabi niya na ito ay isang dragon. Sabi niya na ang mundo ay puno pa rin ng walang katapusang posibilidad. Sumagot si Ruby ng isang masiglang tungkulin. Bigla, lumitaw si Shu sa harapan nila, na bigla, ipinagpatuloy ni Fan Fan ang kanyang lakad. Nang subukan niyang dumaan, hamarang siya ng hayagan at harangin ang daan niya. Inisip niya na maaring ituring na pang-aabusong sekswal ang kanyang kilos. Hiniling ni Shu na malaman kung ano ang inilagay ni Chin sa kanyang bag. Sa halip, napagtanto niya na noong inatake niya si Chin kanina, isang normal na tao ay ginamit ang bag bilang panangga. Sa halip, iningatan ni Chin ito at nanatiling maingat pagkatapos kahit na mukhang marumi ito. Kaya naniniwala siya na may nasa loob nito, posibleng kaugnay sa pagkawala ni Sherry. Lubos siyang nag-alala. Muling niyang tinanong kung ano ang nasa bag. Isang usapin ito sa pagitan ng doktor at pasyente, kaya tumanggi siyang magsalita. Pagkatapos, basta-basta namang nagbahagi si Shu ng isang katotohanan tungkol sa braso ng kangaroo. Ang lakas nito ay 6 hanggang 10 beses na mas malakas kaysa sa tao, at ang pagbabago sa anyo ng hayop ay dadobol pa ito. Hinayla ni Ruby ang kanyang balikat habang hinihiling nitong magsalita siya. Sumigaw siya sa sakit. Napailing si Fan Fan at tinawag siyang Hangul. Ayaw niyang magsalita. Pinalakas ni Shu ang kapit niya at tinanong kung nagbago na ang isip niya. Bigla siyang tumahol at tumakbo pasulong. Pinigilan ni Shu si Ruby, pinipigilan ng aso sa lugar. Nabahala si Fan Fan. Nakita kung gaano kahalaga ang aso sa kanya, ginamit niya yon para mapilitan siyang magsalita. Muling niyang tinanong kung sasabihin niya ang katotohanan habang pinipigil si Ruby. Naghiyaw si Ruby at naging desperado si Fan Fan. Bigla siyang napansin ang isang bato na palapit sa kanya. Lumakad siya palayo nang tamaan ito malapit sa kanyang binti, dahilan upang mapalaya niya si Ruby. Natuwa siya nang tuluyang tumigil si Chin sa pagtatago. Nakatayo si Chin sa harap ni Fan Fan habang hawak niya si Ruby. Humingi siya ng tawad sa pagdadala sa kanya dito. Sabi niya na doktor lang ang tiningnan niya at huwag niyang sisihin ang sarili dahil lang may isang bastos. Itinuro niya na sana ay sinabi na lang niya sa lalaki ang gusto niya para iwasan ang gulo. Pinayuhan niya na siya ang gumawa ng pangakong panatilihing lihim ito. Salamat sa kanya. Sinabihan niya siyang magpatuloy sa paghahanap ng impormasyon dahil lampas na sa 70 degrees ang temperatura at labis siyang nag-aalala. Pumayag siya at tumakbo palayo. Galit na galit, pinukol ni Shu ng suntok habang tinatanong kung sino ang pumayag sa kanyang pag-alis. Pinigilan ni Chin ang atake gamit ang kanyang mga braso. Ang lakas ay nag-iwan sa kanyang mga braso na usok. Nagbago si Shu bilang isang wallaby. Ngayon, napatunayan niyang kaya ni Chin talagang gamitin ang pagbabago ng hayop at nagkukunwari lang siya dati. Sabi niya, walang normal na tao ang makakapigil sa kanyang kamao. Muling pinukol niya at tinanggihan pa rin ni Chin ito gamit ang kanyang mga braso. Sabi ni Shu na kaya niyang ulit-ulitin ang suntok sa parehong lugar, pinagsasama-sama ang lakas. Sa kalaunan, mababasag nito ang depensa ni Chin. Nagsimula si Shu magpasabog ng mga suntok pero ngayon ay nakaiwas si Chin. Habang patuloy siyang umaatake, sinabing Hangul siya sa akala na marunong lang siyang magdepensa. Nakakuha ang ating batang lalaki ng tama. Naisip niya na masyadong umaasa si Shu sa pagbabago ng hayop at mahina ang kanyang mga pangunahing kasanayan. Sa ganitong paraan, naniniwala siyang panalo na siya. Ang maliit na dragon sa likod ng bag ay umungol. Nagsimula nang umalpas ang singaw mula sa bag. Napansin ni Shu ito at nakumpirma na may tinatago si Chin. Akala niya ito ay isang chimera at hiniling na ibigay ito ni Chin. Napagtanto ni Chin na malapit nang sumuko ang maliit na dragon. Napagpasyahan niyang wala ng oras para mag-aksaya sa kangaroo at kailangan siyang anyayahan sa isang lugar na walang tao at tapusin agad ang laban. Tinanong ni Shu kung talaga bang sa tingin niya makakatakas siya. Habang nilalakad niya si Chin, tinawagan niya si Chairman Kung Wei at iniulat na may itinatago si Chin. Dagdag pa niya na malaki ang posibilidad na isang hybrid na hayop ito at malamang na pinatay na si Sherry. Nais niyang sundan si Chin at sinabihan siyang magmadali at dalhin si Dash. Hindi natuwa si Wei. Isang malaking itim na halimaw na parang aso ang nakatayo sa likod niya. Bigla niyang nakita si Muya at sinabihan siyang umalis dahil nagmamadali siya. Hiniling ni Muya na ibalik niya si Dash sa kanya. Parang hindi na yata nasa tamang pag-iisip ang malaking itim na aso na ito ngayon. Anyway, bumalik tayo kay Chin. Patuloy siyang tumakbo pero bigla siyang huminto. Ang munting dragon ay sobrang init. Napansin niya na lampas na ito sa 100 degrees. Pakiramdam niya ay parang nasusunog na hangin ang bawat hininga nito. Sa loob ng reference room, naghanap si Fan Fan sa mga estante. Wala siyang mahanap na kahit ano tungkol sa mga dragon. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang batang babae na may pilak na buhok na nakasuot ng itim na sombrero at maskara. Binaba ng babae ang isang libro. Sinubukan ni Fan Fan na sabihin ito sa kanya, ngunit basta na lang siyang umalis. Naiwan siyang nalilito hanggang sa mapansin niyang may isang dragon na humihit-hit ng apoy sa cover ng libro. Samantala, mas lumakas ang singaw na nanggagaling sa bag ni Chin. Pinagmasdan ni Fan Fan ang mga pahina at napagtanto na ito ay isang nakasulat na notebook. Natagpuan niya ang hinahanap niya. Samantala, may hinala si Chin tungkol sa nangyayari. Lalong uminit ang bag. Nagpatuloy si Shu sa pagtugis sa kanya, sinabihang mamatay na lang ng masunurin dahil hindi na siya makatakbo. Hindi sumagot si Chin at binuksan ang bag. Fan Fan nabasa na ang mga batang dragon ay makakaranas ng biglaang pagtaas ng temperatura sa paligid ng buong buwan.
Maaaring lumagpas ang kanilang temperatura sa 150 degrees dahil sa paglago ng kanilang mga panloob na glandula. Sa parehong oras, itinulak ni Shu ang kanyang kamao at sigaw na mamatay si Chin. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ni Chin ang backpack kay Shu, tinamaan ang kanyang balikat. Binuksan ni Shu ang bag ngunit walang laman ito. Biglang, naguluhan siya sa kanyang nakita. Isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa maliit na pulang dragon na nakaupo sa balikat ni Chin. Mukha itong matindi. Nagpakita ang mata ni Shu ng kasidhian ng dragon. Binuksan nito ang bibig. Pinayuhan ni Chin si Shu na bumati dahil kailangan daw ng mga dragon na paminsan-minsang maglabas ng enerhiyang nakatago sa kanilang katawan. Nabahala si Shu. Tinanong niya kung ano yon. Ang dragon ay naglabas ng isang makapangyarihang hininga ng apoy na tumama kay Shu. Nagsigaw siya habang niyayakap siya ng mga apoy. Masyadong maingay siya. Pagkatapos mawala ang pagsabog, mukhang kontento ang maliit na dragon. Masakit na nasusunog si Shu, nananawagan para sa kanyang buhay. Nangako siyang itatago ang sikreto tungkol sa dragon. Sabi ni Chin na tanging mga patay lang ang nananatiling lihim. Sabi ni Shu na kung mamatay siya, magsisiyasat ang Departamento ng Seguridad at kukunin ang dragon. Sabi ni Chin na kung mangyari yon, papatayin niya silang lahat. Sa labas ng Departamento Medikal, hinanap ni Fan Fan si Chin. Lumapit siya sa kanya. Ininform niya siya tungkol sa kanyang natuklasan. Pero sinabi ni Chin na bumaba na ang lagnat. Napahinga ng maluwag si Fan Fan at sinabi na ang galing. Sinabi ni Chin na hindi na siya magiging problema ng kangaroo pero hindi pa rin tuluyang nalulutas ang problema. Plano niyang gamitin ang oras na ito para maghanda. Nagpasalamat siya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari siyang maging pribadong doktor ng dragon. Nagulat siya nito. Pero sinabi niya na hindi niya magagawa ito dahil naniniwala siyang hindi siya pinagkakatiwalaan at hindi kwalipikadong maggamot ng isang dragon. Sinabi ni Chin na siya ang pinakamahusay na doktor na nakita niya. Napatingin si Fan Fan sa kanya, nakabukas ang mga mata at nabigla sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi niyang may nakita siyang isang bagay sa silid ng mga sanggunian. Isang babae ang bumaba nito at hindi niya ito naabutan, kaya dinala niya ito upang ibigay sa kanya. Nagulat si Chin nang makita na ito ay isang nakasulat na notebook tungkol sa pagpapalaki ng mga dragon. Maingat niyang tinignan ang guhit sa ibabaw at napansin ang 3 bakas ng pedal sa ibaba. Samantala, nasa lupa si Muya. Hinimok pa rin niya si Wei na ibalik si Dash. Sabi ni Wei, nakakainis talaga ang mga tao sa mababang uri. Sinabi niya na matagal nang alaga niya ang hayop na iyon at iniutos kay Dash na kainin si Muya. Lumapit si Dash kay Muya, binubuksan ng bunganga nito. Sa sandaling iyon, dumating si Lolo Zhao mula sa Departamento ng Logistic. Mukhang lasing ang lalaki. Tumingin siya kay Chairman Wei, hinihiling na ipagliban ang murang buhay ng batang iyon para sa kanya. Sinasabi na ang mga nasa mababang uri ay hindi talaga alam ang tama. Nagulat si Muya nang makita siya. Kinabukasan, sinabi ni Fan Fan na mabilis lumalaki ang dragon at naghahanap na ang grupo ng pag-aaral kay Chin kaya hindi na siya pwedeng manatili sa dorm. Inalok niya siya ng pansamantalang matutuluyan. Siya ang nanguna. Masaya si Garfield tungkol dito. Narating nila ang tinawag ni Fan Fan na isang lihim na base. Ito ay isang abandonadong lumang campus. Sa tahimik na campus na nakatago sa gitna ng makapal na berde, sinabi ni Garfield na hinahanap ng buong grupo ng pag-aaral si Chin. Sinabi niya na mas mabuting palakihin muna ang dragon sa labas saka na lang bumalik para sa paghihiganti. Hindi pumayag si Chin. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ay may suporta sa logistic at medikal na maaaring kailanganin ng dragon anumang oras. Sabi niya mas delikado ang labas lalo na habang may dalang dragon. Mas importante pa, nasa loob pa rin ng paaralan ang pangunahing target niya. Sinabi rin niya na pareho silang kailangan ng totoong karanasan sa laban para umunlad. Bukod pa, ang kanilang kinaroroonan ay sapat na ang layo mula sa pangunahing campus, kaya ito ang pinakaangkop na lugar para sa kanila. Pumasok siya at binuksan ng isang bintana sa abandonadong silid-aralan. Ang alikabok ay nagpasuka sa kanya. Naisip niya kung gaano katagal nang hindi ginagamit ang lugar. Tiningnan niya ang maliit na dragon at sinabi nilang marami pa silang kailangang linisin, tinanong kung handa na ito. Pero naglalaro lang ang dragon. Pinagpasyahan niyang hayaan na lang ito basta masaya ito. Panahon na para magsimula na sila. Kinuha niya ang Wallace at sumakay dito ang maliit na dragon habang nililinis niya ang sahig ng buong bilis. Makalipas ang ilang sandali, masaya nilang nilero ang taguan at hanapin. Pagkatapos ay nagpasaya siya, sinabing sila ang pangunahin. Dumating sina Garfield at Fan Fan na may dalang mga kagamitan. Ibinabalita ni Garfield na nakabalik na sila habang tinanong ni Fan Fan kung kamusta ang paglilinis. Nakita nila ang magulong silid-aralan at naisip na kailangan nilang tumulong sa paglilinis. Hiniling ni Chin na hayaan munang maglaro sa labas ang maliit na dragon at si Ruby. Tinanong niya kung sinusundan sila. Agad nitong tinanggihan ni Garfield, sinabing imposibleng mangyari yon dahil siya ang hari ng tago. Pagkatapos maglinis, oras na para kumain. Ipinagmamalaki ni Garfield ang pagkain na ginawa niya at tinawag ang sarili niyang reyna ng pagluluto. Kumain siya ng isang kagat, ngunit agad na nag-react sa sobrang pangit ng lasa nito. Sumigaw siya, sinabing buong hapon niya itong ginawa. Sinabi ni Fan Fan na hindi na dapat magkaroon pa ng susunod. Chin sinabi sa kanya na hindi naman ganoon kasama at may tamis na aftertaste kung maingat siyang ngumunguya.
Naging interesado siya, kaya sinubukan niya ulit pero masama pa rin. Sabi niya sa kanya na kailangan niyang nguyain ng 49 na beses. Sinabi ni Garfield na hindi niya kailangan ng awa at kakainin niya ang pagkain mag-isa. Sinabihan siya ni Chin na mag-iwan ng kaunti para sa kanya dahil gusto rin ito ng dragon. Tumingin si Fan sa kanilang dalawa ng walang emosyon, nagtatanong kung nagpapakitang gilas lang ba sila sa kanilang pagmamahalan. Tumingin siya sa Ruby at pabirong iminungkahi na baka mas mabuting alisin na lang sila. Samantala, sa dorm ni Chin, isang estudyante ang pumasok at nagulat kay Wei na wala pa ring balita tungkol kay Shu. Sinabi rin niya na nawawala si Chin at hindi pumasok sa klase ng 2 linggo. Sabi ni Wei na ang babaeng pinakamamahal niya ay kinuha mula sa kanya. Dagdag pa niya na ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay nawala na rin. Nais niyang maghiganti para sa pag-ibig. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Guro Baobao. Nagdodrawing ang guro ng mga halimaw sa kanyang notebook. Tinanong niya kung sigurado si Wei na nagtutago si Chin ng isang hybrid na hayop. Sabi ni Wei na oo at tiniyak na hindi magsisinungaling si Daishu. Isang nakakatakot na ngiti ang ngumiti sa mukha ni Teacher Baobao at sinabi niya kay Wei na gawin niya ang lahat para mahanap ito. Pinunasan ni Wei ang kanyang mga luha at sinabi niyang naiintindihan niya. Nangakong hahanapin niya ang target kahit pa kailangang maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Bumalik tayo sa ating pangunahing tauhan. Nakaupo si Chin sa ilalim ng isang puno at nagtapon ng bola, sinabihan ng dragon na kunin ito. Habang hinahabol ito ng dragon, binabasa ni Chin ang notebook. Sinasabi nito na karaniwang nagsisimula ang mga dragon na matutong lumipad sa 2 buwan sa ilalim ng isang tagapag-alaga ng hayop. Nalaman ni Chin na kailangan pa niya ng isa. Inaasahan niya ang paglilipad. Biglang sumigaw ang dragon. Nagmadali si Chin papunta rito sa takot. Sa kanyang gulat, isang malaking daga ang lumitaw. Tumingin siya ng matalim dito, para na itong laban ng Pokemon sa puntong ito. Pero pagkatapos, pinalo ng ating binata ang isang bato na nagdulot ng malaking butas sa ulo nito. Napansin niyang kakaiba ang laki ng daga. Naramdaman niyang may darating pang iba. Sa kabilang lugar, isang babae ang nakakita ng grupo ng mga daga na may kumikislap na mata at sumigaw. Napagtanto ni Chin na kontrolado ang mga daga na iyon. Nakakalat ang mga daga kaya alam niyang gusto makipaglaban ng taong nagkokontrol sa kanila. Naisip niya na ang grupo ng pag-aaral ang nasa likod ng gulo. Hindi nakapagtataka na marami nang nawawala sa paaralan kamakailan. Ang mga nakakita sa mga daga ay nagpasya na magpanggap na wala silang nakita. Nakikita natin na seryoso si Muye. Tumawag siya kay Old Zhao. Old Zhao, lasing at hawak ang bote, tanong kung saan na naman pupunta si Muye. Pinapaalala niya na noong huli, kinailangan niyang isubo ang kanyang pride para lang mailigtas siya. Inilabas niya na pinalaki niya siya upang mabuhay, hindi para panoorin siyang isakripisyo ng paulit-ulit. Sumigaw si Muye na kailangan niyang pumunta at kunin si Dash. Sabi ni Old Zhao na isa lang hayop lang ito. Pinagtanggol naman ni Muye na hindi lang hayop si Dash. Ito ang unang alagang hayop na na-tame niya kailanman. Tumingin si Lolo Zhao at tinawag siyang Hanggal. Sabi niya na para pa rin siyang bata si Muye at binalak na babaliin ang binti niya para hindi siya makalabas. Naging maingat si Muye. Tinan mo ba ang pakiramdam ng mapalo niya? Muling nambola si Zhao na mahina pa rin si Muye, ngunit naputol siya ng isang biglang kalasingang hikab. Matanda ng Zhao ang nawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Sinumpa ni Muye ang walang kwentang lasing Jero. Kinabukasan ng gabi, nag-anunsyo si Garfield ng masamang balita. Dahil tumigil si Chin sa pagpasok sa klase, siya na ang huling estudyante. Dahil dyan, nagpasya siyang hindi na rin pumasok sa klase at nagsabing magpapalipas na lang ng gabi roon. Tinignan ni Chin ang kanyang mga braso at tumanggi. Sinabi niya sa kanya na umuwi na dahil pwedeng maging labanan ng lugar anumang oras. Hindi pinansin ni Garfield siya. Umupo siya sa kama at nagsimulang magbasa ng isang kwento bago matulog sa maliit na dragon. Sumigaw siya pabalik na umuwi agad. Ngumiti siya at nagsabing magandang gabi, sinabing inaantok na siya kahit alas 7 pa at nasa kama na niya ito. Sinubukan niyang kunin muli ang kanyang kumot at nag-away sila tungkol dito. Tumingin si Fan mula sa labas at nagtawanan. Napatingin sila sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na babalik na lang siya makalipas ang 10 minuto. Pareho silang sumigaw, hoy. Sabi niya na ang pagiging bata ay napakaganda. Muling sigaw sina Chin at Garfield na mali ang pagkakaintindi niya. Biro niyang ipinaliwanag na ang pakikipagtalik ay maaaring magpataas ng rate ng pagbabago ng hayop. Sabi niya na may libu-libong paraan para magbago, ngunit ang pangunahing prinsipyo ay ang pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng mga uri. Dagdag pa niya na maraming tao ang nagpapabuti ng kanilang pag-akyat sa pamamagitan niyan. Nabahala si Chin at sinabihang tumigil na siya sa pagsasalita ng ganito. Pagkatapos, kumuha si Fan ng isang kamera at nagtatanong kung maaari nilang i-record sila para sa pananaliksik. Tinawag niya siyang pervert. Nagpatuloy pa rin ito, sinabing parang isang pelikula sa dormitoryo sa tag-init na 3 tao. Sinabihan ni Chin silang tumigil na sa kalokohan at bumalik na, ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, nagsama-sama pa rin ang 3 sa iisang lugar. Nakatulog si Chin habang iniisip na mas masalimuot ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Sa gitna ng gabi, tumunog ang kampana. Biglang bumukas ang mata ni Chin. Biglang siyang tumayo at tumingin ikot, napansin niyang nawala si Garfield. Bumangon si Garfield.
Uminom siya ng sobrang tubig kaya kailangan niyang magbanyo. Naglakad siya sa madilim na koridor, hindi napapansin ang anumang kakaiba. Hanggang sa isang ingay ng pagkiskas ay nagtulak sa kanya na tumingin pataas. Pumasok si Chin sa pasilyo at sumigaw na mag-ingat siya. Lumiko si Garfield. Isang itim na daga na may nagliliwanag na pulang mata ang biglang lumabas. Tinukso niya si Chin, sinabing daga lang ito. Biglang sumabog ang isang dambuhalang alon ng mga daga mula sa mga pader at sahig. Ang dami nila ay nagdulot ng pagkabasag ng mga pader. Pinakawalan ni Wei ang dambuhalang hukbo habang pinapanood din at Chin at Garfield ang paglabas ng mga daga. Umaatungal ang mga sigaw sa buong gusali. Ang mga daga ay gumapang sa lahat ng bagay at nakakainis talaga. Nagsuka si Garfield at tinawag siyang hanggal na walang utak ni Chin. Sumagot siya ng mabilis, sinabing hindi niya kailanman mapapatawad ang taong responsable. Pinayuhan siya ni Chin na isa siyang pusa at magmadali upang hulihin ang mga daga. Tumawag si Chin sa maliit na dragon habang sinubukan itong maabot ito. Lumipad ang dragon sa hangin. Nagulat si Chin na kaya nitong lumipad. Nagsimula nang bumagsak ang bubong at may ilang daga ang nahulog sa ulo ng maliit na dragon. Napatigil si Chin habang pinapanood niya ito. Sobrang dami ng mga daga at hindi nila makalusot. Binubuno ng mga daga ang maliit na dragon. Inisip ni Chin na gamitin ang galaw na iyon. Nag-alinlangan siya dahil maaari lamang itong magamit ng isang beses at hindi ito ang tamang oras. Bigla niyang sinabi sa dragon na huwag masyadong magpakabibo dahil ang pusa, mga rat lang sila. Hinikayat niya ito, sinabing mas marami ang mga ngipin nito kaysa sa kanila at mas matalim ang mga kuko nito. Ipinahayag niya na ito ang Panginoon ng 10,000 hayop. Dahil dito, napagtanto ng maliit na dragon ang isang bagay. Naglabas ito ng malakas na sigaw. Agad na umatras ang mga daga mula rito. Nakita nila ang pagkakataong makalusot at sa huli, nakarating sila sa maliit na dragon. Hinawakan ni Chin ang dragon at pinuri ito, sinabing magaling ang ginawa nito. Di nagtagal, nagsimula nang magtipon muli ang mga daga. Itinuro ni Chin ang isang bitak at sinabi sa kanila na umakyat sa ikatlong palapag. Umakyat sila at sa huli ay nakaligtas. Sumpa si Garfield na magpapaligo siya ng 100 beses pagkatapos nito, pero naisip niya na nakalimutan nila si Fan-Fan. Tumingin sila pabalik at sigaw ang pangalan niya, nagtatanong kung buhay pa siya. Malakas na sumigaw si Fan-Fan. Nanlalamig na kamay ang humawak sa piraso ng tela, hirap na pigilin ang sarili. Sumigaw si Fan-Fan na buhay pa siya, pero baka hindi na siya magtagal. Nakahawak siya sa kisame habang ang mga daga ay nagtipon sa ibaba. Tahimik lang si Garfield at sinabing magaling na doktor si Fan-Fan. Akala talaga ng batang ito na tapos na si Dr. Fan. Pinagalitan siya ni Chin. Dahil mabilis si Garfield, sinabi niya sa kanya na tumakas at humingi ng tulong habang siya ay pumunta upang iligtas si Fan-Fan. Plano niyang ayusin ang problema sa grupo ng pag-aaral sa pagkakataong ito. Hinimok ni Chin na huwag siyang pumunta sa Departamento ng Seguridad. Sa halip, sinabi niya na pumunta siya diretso sa kataas-taasang konseho. Na may determinadong tingin, ipinahayag ni Garfield na gagawin niya ito para sa maliit na dragon. Mula sa bintana, tumalon siya palabas at naglakad sa mga puno. Dahil hindi siya ang target, alam niyang magiging ligtas siya kapag nakalayo na sa lugar. Sinabihan niya ang maliit na dragon na magpahinga at iwan na ang lahat sa kanya ngayon dahil magaling na ito ngayong gabi. Puno sa ibaba ng mga daga, kaya naisip niya kung gaano siya kalapit kay Fan-Fan. Kailangan muna niyang bumaba ng paunti-unti at hakbang-hakbang. Pumatakbo si Chin sa mahabang madilim na pasilyo. Hindi inaasahan, may isang bagay na gumalaw ng napakabilis. Ito si Dash. Mabilis na umiwas si Chin. Nakita niya na napakalaki ng aso na hamarang sa daanan. Nagsalita ang laway ni Dash habang pinapanood siya at sa isang iglap, umatake ito kay Chin. Naisip ni Chin ang isang ideya. Para makalapit kay Fan-Fan, tumalon siya sa hangin at napansin na ang sahig ay puno na ng mga daga at naging sobrang marupok at dumating ang sumugod na hayop sa tamang pagkakataon. Sa isipan ng ating pangunahing tauhan, naisip niya si Doggy ang gagamitin. Pagkatapos ay bumaba siya kay Dash at pinilit siyang bumaba. Nagdulot ito ng pagbagsak ng mga sahig sa ilang palapag. Pamatak ang mga daga papunta kay Dash at nagsimula ang mga hayop na mag-away-away. Malapit, nahirapan si Fan-Fan habang nakalugmok ang kamay niya. Tinawag ni Chin siya at sinabing nandito siya. Biglang lumitaw si Wei. Tumigil si Dash sa pakikipaglaban. Sa parehong oras, sumigaw si Moya kay Dash, sinabing magising ito. Nakilala ni Chin siya bilang nagbebenta ng karne mula sa Departamento ng Logistics. Sabi niya na masyadong maraming karakter ang lumalabas ng sabay-sabay. Sinabi niya kay Fan-Fan na mas ligtas siguro kung maghihintay muna siya roon ng kaunti. Nabigla si Fan-Fan. Umiiyak si Ruby, isang munting alalahanin mula sa nakaraan. May namamagang mukha ang batang Moya. Sinabi ni Lolo Jow sa mga magulang na hindi alam ng mga bata ang kanilang ginagawa at naglalaro lang sila. Tumugon ang ina, nagtatanong kung sino ang naglalaro habang nasugatan ang anak niya. Agad na ipinaliwanag ni Jow na wala ng ina si Moya para turuan siya noong bata pa siya. Nakiusap siya na maging mas malaki ang loob nila at patawarin siya. Sinigaw ni Moya na nagsimula ang lahat ng tawagin nilang mas mababa ang uri ang mga magulang niya at ikumpara sila sa mga hayop kaya niya sila tinamaan. Sila ang nagsabing mas mababa ang klase nila. Nagsimula nang magbago ang mga tao na ikinabahala niya. Agad na pinagsabunutan ni Jow si Moya at tinawag siyang bastos.
Bumaba siya sa kanyang mga tuhod at humingi ng tawad, nangakong tuturuan niya ang bata ng tamang leksyon. Tinanong ni Moya kung bakit siya nakaluhod. Sinabihan siya ng hayop na maglaho, biglang niyakap ng madilim na braso si Moya sa mukha. Sinabi ng nilalang na tanging sa mga hayop lamang ang lugar na ito, at yung mga hindi makagamit ng pagbabago ng hayop ay narito lamang upang maglingkod sa kanila. Kaya tama lang na sabihin na wala silang pinagkaiba sa mga pusa at aso. Inutusan si Moya na ikulong sa kulungan ng aso para matutunan niya ang kanyang lugar. Nagsisigaw siya, humihingi na pakawalan. Habang nakaupo siya sa mga anino, lumitaw ang 12-dosenang nagliliwanag na pulang mata mula sa dilim. Isa itong grupo ng mga aso. Isang maliit na itim na tuta ang lumapit sa kanya at nagbaba ng isang berdeng laruan sa harap niya. Gusto nitong makipaglaro. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Moya na patunayan ng isang bagay. Na kahit hindi niya magamit ang pagbabago ng hayop, mayroon pa rin siyang dangal. Sa kasalukuyan, hawak niya ang parehong laruan. Nakilala ito ng itim na tuta, si Dash, na ngayoy ganap ng matanda. Sa loob ng kulungan, madalas silang maglaro hanggang sa makita sila ni Wei. Nang makita na hindi naman masama ang aso, kinklaim ni Wei ang tuta para sa sarili niya. Nanggalit si Moya noong bata pa. Nakita ni Wei na cute ang tuta. Nilagyan niya ng buto sa kanilang balahibo at hinamon silang makita kung sino ang unang kakain ng buto. Sa kasalukuyan, matatag na nakatayo si Moya, hawak ang berdeng laruan na buto. Dash umatake sa kanya. Sa kabutihang palad, siya ay naitulak pabalik, si Chin iyon. Tinanong niya si Moya kung balak niyang talunin ang kalaban sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Pinayuhan niya na sa kanilang paaralan kung saan madaling maitago ang pagkain ng tao, ang tanging mahalaga ay kamao at ngipin. Sinabi ni Chin na alam niya ang kanilang kahinaan. Ang mga tao sa study group ay masyadong umaasa sa pagbabago ng hayop. Sinabi ni Wei na napapadala na siya at na-expel si Chin mula sa study group. Sana'y sayang. Sino ang tagapagturo ng study group? Sabi niya na imposibleng maitago nila ang pagkain pang sustento para lumakas ng walang suporta. Tinanong ni Wei kung akala ni Chin na kwalipikado siyang malaman yon. Sasagutin na lang ni Chin na magtatanong uli siya pagkatapos niyang mapagapi si Wei. Hinawakan niya ang kanyang kamay at kinagat ito. Nalaman niya na nakabuo siya ng koneksyon sa dragon at ang paglaki ng maliit na dragon ay direktang nakakaapekto sa kanyang mga kakayahan. Noong huli, nang magkaroon ng mataas na lagnat ang dragon at huminga ng apoy, ang kanyang katawan ay nagpakita ng kapangyarihang iyon. Kahit na isang beses lang ito nagamit, sapat na ito. Biglang may isang boses na sumigaw, bagyo. Pumuslit ang mga proyektil sa mga pader at bintana. Habang tinusok ng mga tinik ang lahat, may isang taong sumigaw ng babala na mag-ingat. Pero nauntog na si Chin bago pa man makatulong si Moya. 5 minuto nang nakaraan, tumalon si Garfield sa mga puno. Bigla siyang huminto. Nang makita niya ang isang silweta, tinawag niya na may nangyaring masama at pinakiusapan siyang ipaalam sa kataas-taasang konseho. Sa kanyang gulat, isang guro pala ito. Nakaramdam siya ng ginhawa. Ngumiti si Baobaw at sinabing papunta na siya roon. Nagulat siya. Mula sa malayo, nakikita ang mga silweta ng mga estudyante sa loob ng gusali. Nakatuon ang tingin ni Baobaw at natuklasan si Chin na may dalang bag. Naging curious siya kung anong uri ng hybrid na hayop ang nasa loob. Tumawag siya, bagyo, at ang mga tinik ay pumutok papunta sa gusali. Sa kasalukuyang panahon, tinamaan si Chin. Pinunit ng atake ang pader. Nagpasalamat si Wei na nakita niya si Baobaw dahil hindi niya inaasahang personal siyang haharapin ito. Baobaw, na naging isang pukyo, sinabi na masaya maging bata. Aniya, nakakaantig ang risikong ibigay ang buhay para sa isang kaibigan. Nagulat si Chin na isa siyang guro. Tinukoy niya ito bilang isang hayop na may anyong insektong tao. Nagtanong si Baobaw kung nasa loob ng bag ni Chin ang hybrid na hayop. Tinatanong ni Chin kung bakit susuportahan ng isang guro ang grupo ng pag-aaral. Tinanong niya kung hindi ba natatakot si Baobaw na maimbestigahan. Sabi ni Baobaw huwag siyang maging hanggal. Itinuro niya na ang pilosopiya ng paaralan ay ang iwanan ng anyo ng tao at bumalik sa paraan ng hayop. Tinanong niya kung talaga bang naniniwala si Chin na interesado ang mga nakatataas kung may ilang mahihina na kinakain. Tanging ang mga tao ang nagpasalamat sa karangalan ng leon. Nanatiling tahimik si Chin. Nagpatuloy si Baobaw, sinabing sa pamamagitan ng pagkain, makukuha ng leon ang alertness ng kuneho, ang bilis ng antelope at ang tuso ng fox. Sabi niya na ang kanilang esophagus ang nagsisilbing katotohanan ng mundo. Ipinahayag niya na ito ang nagpasilang kina Cerberus, ang cockatrice, si Tulu, at ang pinakatotoo at magagandang nilalang. Sabi niya nakita niya mismo, isang nilalang na nasa pinakataas na antas ng mga hybrid na hayop. Sa isang tingin lang, alam na niya na ito ang sumasalamin sa katotohanan ng sansinukatan. Ito ang nagpasaya sa kanya ng sobra. Nilinaw niya kay Chin na hindi niya tina-target ang personal. Sadyang mababa at mahina lang si Chin, hindi karapat-dapat na magmay-ari ng hybrid na hayop. Sinabihan niya si Chin na ibigay ito at nangakong papadaliin ang kanyang kamatayan. Sabi ni Chin na kumain siya ng tae. Sabi ni Baobaw na marami siyang paraan para parusahan ang mga masamang estudyante. Pinayuhan niya na ang kanyang sting ay nagdadala ng nakamamatay na lason at sinabing patay na si Chin. Nagsimulang kumalat ang toxin sa katawan ni Chin. Nalaman ni Chin na neurotoxin ito at naiinis siya sa mga uri ng insekto. Wala siyang magagawa. Nagsimula nang uminit ang kanyang katawan.
Napansin ni Baobao ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang ating binata ay nagsisimula ng magbago. Sigaw ni Moya na siya ay nasusunog. Nabigla si Fanfan nang malaman na nasa Syra ang toxin sa ilalim ng mataas na temperatura. Binalaan siya ni Wei na huwag subukan ng pagbabago at inutusan si Dash na punitin siya agad. Sumugod si Dash nang may sigaw. Ngunit, ang mga braso ni Chin ay nagliyab ng apoy habang pilit niyang binuksan ang bibig ni Dash. Napatigil ang aso. Humingi siya ng paumanhin sa malaking aso habang pinapagana niya ang kanyang Dragon Flame mode. Binuhat niya ang aso. Ang kanyang mga selula sa katawan ay naging sobrang aktibo dahil sa epekto ng apoy ng dragon. Tinataya niya na ang kanyang pisikal na kakayahan ay tumaas ng ilang dosenang beses. Ngunit, maaari lamang niyang panatilihin ang estado na ito ng maikling panahon. Binato niya si Dash pababa sa lupa. Lahat ay nanood ng nagulat. Inalam ni Chi na may humigit kumulang 45 segundo na lang siya. Sinabi niya kay Mui na hindi niya siya matutulungan kaya kailangan niyang harapin ang lahat mag-isa. Naintindihan ni Mui. At nang walang saglit na pag-aatubili, umatake si Chin kay Baobao. Ang dambuhalang hukbo ng mga daga ay umatake sa utos ni Wei. Pinuto ni Wei ang mga ito. Ipinaliwanag ni Fanfan na ang tunay na pagbabago ng hayop ay nangangailangan ng koneksyon sa mga hayop, ngunit ang kakayahan ni Wei ay mas malapit sa pagkontrol sa isipan. Napagtanto niya na ginamit niya ang takot at pang-aabuso upang mapag-isa sila. Sumigaw siya na kung mababali ang kanyang focus, muling madaigising ang malaking aso. Dagdag pa niya na tama si Chin at dapat siyang direktang atakihin dahil mahina siya personally. Paano niya raw hahatiin ang konsentrasyon niya sa di kalayuan, sinipa ni Wei si Dash para gisingin ito. Nakita ni Wei siya. Itinaas ni Wei ang kanyang kamao at umatake. Sumigaw si Wei na tumigil na siya. Mabilis siyang tumakbo palapit, nagmura sa kanya. Hiniling niya kay Dash na buksan ang mata nito. Pero bigla, umatake si Dash at itinulak si Wei sa pader. Pumutok ang dugo habang kinagat siya ng hayop, nakikita ang luha sa kanyang mga mata na nakatingin sa aso. Tinanong ni Wei kung ano ang pakiramdam na mamatay sa pamamagitan ng pagkagat ng aso na kanyang pinalaki. Pinindot ni Wei ang switch ng fan. Pumikit ang fan. Nilinggan ito habang nakabitin pa si Fan dito. Naintindihan niya na delikado ito, naputol ang tela. Sila ni Ruby ay naitulak palabas. Bumagsak si Ruby sa mukha ni Wei at binasa siya ng ihi. Lahat ay napatras sa gulat at dahil nawala ang konsentrasyon ni Wei, muling bumalik ang pakiramdam ng Dash. Galit na galit, niyakap ni Wei si Ruby ng marahas, sumisigaw ng mga panlalait habang nawawala sa katinoan. Nagwala siya sa galit, ngunit lalo pang lumala ang gulo habang siya ay sumisigaw. Niyak ni Fan sa takot, tinanong ni Wei kung nasaan ang kanyang focus. Bago pa makasagot si Wei, itinapon ni Wei ang berdeng laruan na buto. Tinutukan nito si Wei ng diretso sa noo. Sinabihan niya siyang pumunta at kunin ito. Agad na sinunod ni Dash ang utos ng tunay nitong amo. Tumalbog ang malaking itim na hayop at nahuli ang larong buto. Nabigla ang mga mata ni Wei sa pagkabigla. Sa isang iglap, siya ay tinamaan at bumagsak. Ngumiti si Wei ng malamig. Nakatayo si Dash sa malapit, hawak pa rin ang laruan na buto sa bibig nito. Malapit lang, nakahandusay si Ruby, pagod na pagod sa lahat ng nangyari. Damaykit si Fan sa kanyang paakyat. Samantala, lumipad si Baobao sa labas ng silid-aralan. May 44 na segundo si Chin. Tumingin si Baobao sa kanya nang may kasiyahan at tinanong kung ito ba ay isang Fire-type fusion beast. Nagsimula siyang maglista ng mga posibleng, nagtatanong kung ito ay isang Wado, isang Firebird, isang Lover Rat, o iba pa. Bumagsak ang matalim na mga Stingery. Tumatakbo si Chin palayo habang bumagsak ang mga tinik sa paligid niya. Sa 41 segundong mark, mabilis siyang umatake at umatras. Hindi niya alam, nahulog mula sa kanyang hawak ang maliit na pulang dragon. Tumalon siya, ang kanyang braso ay nagliliyab sa orange na init at inabot ito. Ngunit sa parehong oras, umatras si Baobao habang bumabagsak ang mga tinik sa kanya. Tinamaan ang mga kamay ni Chin ng ilang tinik. Naramdaman ni Baobao ang kumpiyansa dahil sa wakas nakuha niya ang bag. Ngunit nagbago ito sa gulat nang bigla siyang tamaan mula sa likod. Pinutol ni Chin ang isa sa mga braso niyang may sting. Sa 35 segundong mark, hinawakan niya ito at itinapon ng buong lakas. Bumagsak si Baobao sa lupa ng Madiin, isang estudyante na malapit ang nahuli sa kaguluhan. Tinusok ng stinger ni Baobao ang estudyante at itinapon niya ang katawan papunta kay Chin. Chin umiikot ang kanyang mga braso habang nagsusunog ang apoy sa kanyang mga daliri. Tumalon siya kay Baobao at nagbanggaan sila sa ere. Pinukpok ni Chin siya habang dinaranas ang maraming sipa mula sa stinger. Sa ika-24 na segundo, niyakap ni Chin ang isa sa mga pakpak ni Baobao. Pagkatapos ay binuksan ni Baobao ang kanyang bibig, sinubukang saksakin siya gamit ang matalim na dila. Sa 21 segundo, tinusok ng sting mula sa kanyang bibig si Chin sa dibdib. Hinawakan ni Chin ang dila at pinalipad si Baobao sa isang malawak na arc. Pinakawalan niya ito at tinulak sa lupa ng may napakalakas na puwersa na nagwasak sa lupa. Pagkatapos ay pinatigil niya siya. Mas lumiwanag pa ang kanyang braso habang inilalapit ito sa mukha ni Baobao. Sumunod ang isang malakas na pagsabog. Ginugol lang ng ating batang lalaki ang buong 13 segundo niya sa pagsusunog kay Baobao. Pagkatapos ay natapos ang pagbibilang. Bumalik si Chin sa kanyang anyong tao. Ang katawan ni Baobao ay naging uling. Humihingal si Chin. Akala niya tapos na rin.
Pero nakabukas pa rin ang bibig ni Bao Bao. Bigla niyang binunot ang dila niya para saksakin si Chin. Sa kabutihang palad, nakabawi si Chin sa oras. Pinilit ni Bao Bao na tumayo at mag-iwan ng distansya sa pagitan nila. Binanggit niya na halos mamatay na siya. Hindi siya makapaniwala na natalo niya ang isang estudyante. Lalong tumindi ang kanyang pag-usisa sa hybrid na hayop. Hindi makapaniwala si Chin na buhay pa rin si Bao Bao pagkatapos ng ataking iyon. Sa puntong ito, tuluyang naubos na ang apoy ng kanyang dragon. Ngunit hindi niya alam iyon ni Bao Bao. Mabilis na naisip ni Chin. Naniniwala si Bao Bao na panalo na si Chin at halatang halata na sobra siyang obsessed sa mga hybrid na hayop. Dahil dito, kailangang magdesisyon agad si Chin sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Bao Bao na mayroon lamang siyang isang hiling. Hiningi niyang makita ang hybrid na hayop na nagtalo sa kanya. Nabigla si Chin. Parang sinadya niya na bumagsak ang bag na may dalang maliit na dragon mula sa sanga. Tumingin ang maliit na dragon. Napatigil si Chin. Alam niyang magiging malaking problema talaga ito. Sa parehong oras, hindi makapagsalita si Bao Bao nang makita ang dragon. Nagtanong si Bao Bao kung ano ito. Nanginig siya nang mapagtanto na ito ay isang dragon. Nakatayo ito sa tuktok ng lahat ng mga hayop, isa sa 4 na simbolo na katumbas ang alamat na Zuanwo. Pagkatapos ay inayos niya ang sarili, sinabing mas marangal pa ito kaysa kay Zuanwo. Nagalaki pang paghanga, kinikilala ito bilang isang batang dragon na kakalabas lang mula sa itlog. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at sinabing ito ay kamangha-mangha. Tinanong ni Chin kung mayroon siyang huling salita. Nakiusap si Bao Bao na mahawakan ng dragon at sinabi na pagkatapos nito, handa na siyang mamatay. Siyempre, walang dahilan si Chin na paniwalaan siya. Buksan ni Bao Bao ang bibig niya ng malaki at ipakita ang mahaba niyang dila, ang kanyang buhay na linya. Ipinaliwanag niya na siya ay isang parasitikong putakti at nakasalalay ang lahat ng kanyang kakayahan sa partikular na bahagi ng bibig na ito. Kung ito ay masira, mamamatay siya. Iniaalok niya ito ng kusa at sinabing handa siyang sumuko ng buong buo sa dragon. Hindi nag-atubili si Chin na kunin ito. Si Bao Bao ay sumigaw sa sakit. Napagtanto ni Chin na hindi nagsisinungaling si Bao Bao. Maaaring niya siyang patayin at napatunayan na ito sa naunang laban. Bahagyang nakasimangot si Chin dahil ito ay nakakadiri. Pagkatapos ay sinabi niya kay Bao Bao na hindi niya maibibigay ang huling hiling nito. Tinanong niya kung pumatay si Bao Bao ng isang batang babae na pusa kanina. Agad na itinanggi ni Bao Bao. Sabi niya masyadong mahina ito para makuha ang kanyang interes. Kaya pala, tinulungan lang niyang mawala ng malay. Lumalabas na totoo nga, hindi niya inaasahan yon, kaya agad niyang inutusan na dalhin siya sa kanya. Sa lumang campus, patuloy na tumatawag si Fan Fan kay Ruby. Ang kaguluhan sa lumang campus ay tumagal ng mas mababa sa 15 minuto, gaya ng inaasahan ni Chin, at hindi ito nagdulot ng malawakang gulo. Ligtas si Garfield. Ang kanyang kahinaan ang nagbigay daan sa kanyang makaligtas sa sakuna. Nagpasya si Chin na magpaka-risk sa paraan niya ng paghawak kay Bao Bao. Kung pumanaw ang isang guro, masyadong magiging pansinin nito at tataas ang panganib na madiskubre ang dragon. Pangalawa, handa si Bao Bao na akuin ang sisi sa maraming pagkamatay na dulot ng grupo ng pag-aaral na pinangunahan ni Wei. Isusumbong niya lahat sa mga nakakataas habang itinatago ang pagkakaroon ng dragon. Dahil dito, nagpasya si Chin na patawarin siya at nagkaisa sila. Pagkaraan ng 3 araw, dumating sina Chin, Garfield, at Muye sa pasilidad medikal. Tinanggap sila ni Fan Fan. Agad na tinanong ni Chin kung kumusta na si Ruby. Nakahiga si Ruby sa isang kama na konektado sa ilang mga makina. Sabi ni Fan Fan na hindi pa rin siya ligtas at maaari lamang siyang mapanatili sa buhay ng mga makina. Ipinaliwanag niya na kailangan ni Ruby ng mas magandang gamutan, ngunit hindi hihingi ang paaralan ng tulong mula sa Research Institute para sa isang karaniwang aso. Pero naniniwala siyang makakaligtas si Ruby dahil ililigtas niya ito kahit ano paman. Naging tahimik ang tatlo, tapos na ang kanilang pagbisita. Tinanong ni Garfield kung talagang wala nang magagawa. Chin tumingin pabalik at nagtatanong kung mayroon silang pwedeng utangin na pera. Sabi niya babayaran niya ito. Tumingin siya sa kanyang kamay at nakita lamang ang 2 munting barya. Sobrang pobre niya. Sa kabila nito, pumunta siya sa reception at hiningi sa nurse na idagdag ito sa bayad sa paggamot ni Ruby. Nagtataka ang nurse sa napakaliit na halaga. Nalaman ni Chin na lahat ay walang pera at malamang na si Fan Fan ay hindi rin masyadong maayos ang kalagayan. Alam niyang sobrang mahal ang paggamot ni Ruby at ang pagpapalaki ng isang dragon, kaya naisip niyang kailangan niyang humanap ng paraan para kumita pa. Pagkatapos niyon, ipinasa ni Chin ang maliit na dragon kay Garfield ng mga 1 oras. Tinanong siya kung saan siya pupunta, ngunit hindi siya sumagot at umalis. Pumunta siya sa elevator pababa. Bumukas ang pinto sa isang madilim na basement. Isang babae ang bumati sa kanya. Ibang mga doktor ang nasa loob, binabantayan ng mga vital signs. Sinabi niya na handa na siya. Isang boses ang nag-utos sa kanila na simulan ng transfusion. Nakahiga si Chin sa mesa habang ikinakabit ang mga tubo sa kanyang mga braso. Sabi niya na nakakuha siya ng kumpiyansa at magiging pinakamalakas siya. Nang magsimula ang transfusion, tahimik niyang tinawag ang kanyang ama. Pagkatapos, dumating ang grupo sa isang liblib na lugar para sa pagsasanay. Naharang ng bundok ang tanawin at ang bakanteng lugar ay perpekto para sa pagsasanay.
Napansin nila na maaaring maitago sila ng mga pader na bato at mayroon pang daan ng pagtakas sa pamamagitan ng tubig. Nagkasundo silang maganda ang lugar na ibinigay ni Bao Bao sa kanila. Akala ni Garfield siya ay isang santo. Chin Mumor na isa lang siyang pervert. Tumingin si Mueye sa paligid at sinabing sobrang laki ng paaralan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chin at sinabi na babayaran niya ito sa pagliligtas sa kanya at kay Dash. Sinabi niya na gagamitin niya ang lahat ng alam niya upang sanayin ang alagang hayop ni Chin. Tinanong niya kung ano ang hayop na yon. Nagpakita ang maliit na dragon. Siyempre, nagulat si Mueye. Nagpigil siya at sinabing hindi niya ito huhusgahan ng iba lang dahil ito ay isang dragon. Nakakatawa, pinalitan niya ang suot niya ng isang kasuotan ng pinuno ng pangkat. Sumigaw si Chin na hindi na kailangan ng kasuotan na iyon. Iniwas ni Mueye siya at tinanong kung nais ni Chin na sanayin ang kakayahan nitong lumipad. Mula sa narinig niya, lumipad lang ang maliit na dragon noong gabing iyon dahil sa isang emergency, kaya hindi pa ito itinuturing na pagmaster ng kasanayan. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga nilalang ay natural na iwasan ang paglipad dahil ito ay nakakaubos ng stamina at nangangailangan ng maingat na paggabay. Bago subukan iyon, iminungkahi niya kay Chin na unahin munang bumuo ng mas pangunahing koneksyon sa dragon. Ang unang layunin niya ay mapa-address ang maliit na dragon sa sigaw ni Chin. Nang tanungin ni Chin kung paano gawin iyon, sinabi ni Mueye na suminghap ng whistle sa isang partikular na ritmo tuwing papakain niya ito. Matapos ang sapat na ulit, tutugan na ang dragon kahit walang pagkain. Pagkatapos ay unti-unting palalalimin nila ang distansya mula sa 100 metro hanggang sa 300, 500 at sa huli ay 1,000 metro. Nagsimula si Chin na mag-whistle at tumakbo papunta sa gubat. Tinawag siya ni Mueye na maglakad pa ng mas malayo. Ang maliit na dragon ay kumikindat at sumunod sa tunog. Hinikayat ni Mueye na magpatuloy pa sila ng mas malayo pa. Makalipas ang ilang oras, biglang sumigaw si Garfield, nagtatanong kung kakain na ba talaga sila. Sa klase, natutulog si Chin sa kanyang mesa, naninilaw ang laway. Tinawag siya ng guro ng galit at tinanong kung gaano ka-boring ang klase. Pinagsabihan niya si Chin dahil sa pagliban ng isang buwan at pagtulog sa kanyang unang araw na pagbabalik. Pinaupo niya si Chin at nag-sorry. Sabi niya na sobrang nakakapagod ang training. Tinukso siya ng guro at tinanong kung para saan pa ang isang huling ranggo sa training. Nagtawanan ng klase. Hindi nila pinansin ang guro at sinabi kay Chin na ipaliwanag ang pagbabago ng hayop. Nagbabala siya na may magiging kaparusahan kung mabibigo siya. Nagtaka si Chin at tinukso ang ulo niya. Matapos magtago ng mahigit isang buwan, may medyo matatag ng lugar na matitirhan ang maliit na dragon. Upang maiwasan ang pagpapaalis dahil sa madalas na pagliban, kailangan niyang magpakita paminsan-minsan. Dahil sa tatay niya, hindi siya aalis sa paaralan at kailangang maging pinakamalakas. Sagot niya na ang pagbabago ng hayop ay nakabase sa ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Ipinaliwanag niya na ito ay kinasasangkutan ng parehong emosyonal at genetic na ugnayan upang makamit ang kapangyarihan. Napansin niya na kapag nakamit na ng isang tao ang isang tiyak na uri ng pagbabago sa hayop, hindi na siya makakakuha ng kakayahan mula sa ibang uri. Idinagdag niya na isang buwan na ang nakalipas, ito ay isang panaginip lamang, pero ngayon ay nakikita na niya ang pag-asa. Inamin niya na habang ang pagbabago ay umuunlad sa pamamagitan ng personal na pagsasanay, marami pa rin ang hindi alam. Nauunawaan niya na hindi na niya maaaring itago pa. Kailangan niya ng pera para sa paggamot ni Ruby at gatas ng maliit na dragon. Nabigla ang guro at ang mga estudyante, napagtanto nilang tama talaga ang sagot ni Chin. Ipinaliwanag pa ni Chin na noong umaabot na sa 50% ang antas ng pagbabago ng hayop, bigla siyang naputol. Nagpanik ang mga estudyante, akala nila lindol. Nakakita sila ng isang taong dumaan sa labas. Ang mga estudyante sa pasilyo ay nagturo sa isang gintong badge. Sabi nila galing ito sa elite na campus. Isang estudyante, tinutukoy na parang taga-probinsya, ang nagsabi na sa kanilang campus, bihirang lumagpas sa 15% ang rate ng pagbabago ng mga hayop. Nasa pinakamababang antas na campus sila, habang sa itaas nila ay isang ganap na ibang mundo, ang elite na campus. Puno ito ng mga halimaw na may mga rate ng pagbabago na lampas sa 50%. Nagtataka sila kung bakit may isang galing doon ang pupunta dito. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ang isang estudyanteng nagngangalang Kao Meng, sinundan ng isang matandang lalaki. Inihayag niya na kailangan niya ng 3 piraso ng biktima. Nagulat ang guro nang makita ang isang estudyante mula sa elite na campus. Agad na nagsimula ang iba na magbulungan sa gulat, nakikilala siya bilang si Chao Meng, ang pinakabatang record holder na may higit sa 50% na rate ng pagbabago sa hayop. Pumuti ang mukha ni Chin nang makita niya ang badge. Naging nerbyoso ang guro, pawis na pawis habang tinatanong si Meng kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating. Sabi ni Meng na kailangan niya ng 3 biktima para sa pagsusulit sa kasanayan. Naging takot ang reaksyon ng klase. Nalaman nilang tinutukoy niya ang laro ng panghuhuli, isang marahas na pagsusuri na ginagaya ang panghuhuli ng mga hayop. Nagsisip sila na ito ay isang pagsusulit sa elite na campus kung saan ang mga kalahok ay tinatrato bilang mga pwedeng isakripisyong target. May ilan na hindi na nakabalik ng buo habang ang iba ay namatay habang nagsasagawa ng pagsusulit. Sabi ni Meng na parang mga bagay lang sila, mga pangalawang klaseng mamamayan. Nabigla ang mga estudyante sa kung gaano niya kabukas na binabaliwala ang kanilang buhay at hindi niya sila tinitingnan bilang tao. Yumuko ang kanyang butler at tahimik na pinaalalahanan siyang huwag sabihin yon.
Pabirong sinabi ni Meng sa klase na magpanggap na hindi nila narinig ang anumang bagay. Pagkatapos ay nag-alok siya ng bonus sa mga mapalad na napili, humigit kumulang 200,000 na para bang binibili ang kanilang mga buhay. Muling pinayuhan siya ng kanyang alalay na huwag magsabi ng ganito. Lalong naging tensyonado at mainis ang klase, naisip nilang lampas na sila sa hangganan. Ngunit para kay Chin, ito ay pagkakataon para kumita, ngunit naisip niyang hindi pa ito sulit sa ngayon. Biglang isang estudyante ang bumagsak ang mesa at sumigaw na nakakatawa na ang sitwasyon. Tinatanong niya ang karapatang gawing libangan ng mga estudyante at sinabing dapat nang alisin ang ganitong batas noon pa. Bago siya makapagsalita, umakyat ang alalay ni Meng sa likod niya at tinaga siya ng kuko, dahilan upang bumagsak ang estudyante. Kalmeng nagpasalamat ang alalay sa guro at sinabing tumulong lamang siya sa pagpapanatili ng disiplina sa klase. Mabilis namang sinabi ng guro na makikipagtulungan siya. Natigil ang buong klase, naisip nilang napakalaki ng agwat sa lakas. Pumikit si Meng, pumalakpak at nagsimula ng pumili ng biktima. Hinawakan niya ang isang malaking estudyante, isang buwaya, pagkatapos ay isang pangolin at isang batang babae na may pagbabago na parang skunk. Napatigil sa gulat ang mga napili, biglang itinaas ng crocodile ang kamay niya at sinabing kilala niya ang mas angkop na biktima. Itinuro niya si Chin ng diretso, sinabing siya ang perpektong biktima. Umiling si Meng at sinabing walang pinagkaiba kung magdadagdag pa siya. Natawa ang buwaya. Agad na inutusan ng guro ang lahat ng piling estudyante na sundan si Meng. Bago umalis, itinaas ni Chin ang kanyang kamay. Sabi niya may tanong siya. Kumpirmado niya na sa pagsusulit na ito, sila ang biktima na kailangang makatakas habang hinuhuli sila ni Meng. Tapos tinanong niya kung ano ang mangyayari kung ang biktima ang pumatay sa manghuhuli. Tumingin si Meng sa kanya, nagulat. Hindi makapaniwala ang ibang piniling estudyante sa sinabi ni Chin. Pinahalagahan ni Meng ang tapang ni Chin. Bilang gantimpala, nangako siya ng isang dagdag na botelya ng potion ng ebolusyon. Agad na tumutol ang katulong, sinabing napakahalaga ng potion na iyon. Malupit na tinanong ni Meng kung kailangan niya ng pahintulot. Sabi ng alalay, hindi. Ilang sandali ang lumipas, dinala sila sa isang bangin. May 12 iba't ibang lugar ng pagsasanay si Longson sa loob ng kagubatan. Ang una ay kung saan nagtago ang maliit na dragon. Ang ikalimang training ground ay ang parang mga bato. Sa kabila nito ay ang ikalawang campus at ang ilit na campus. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Meng ang mga patakaran. Bibigyan ng mga biktima ng 30 minutong palugit. Kung makalalampas sila ng 3 oras nang hindi nahuhuli, panalo na sila. Binalaan niya silang huwag maging pasibo. Kapag nahuli niya sila, ipapadala niya sila sa kama ng kalahating taon. Sabi niya na maaari silang tumakbo, magtago, o gumamit ng anumang paraan. Idinagdag niya na maaari rin nilang gawin ang inirekomenda ni Chin kanina, ang talunin siya. Ngunit ang posibilidad na mangyari yon ay 0.0000001% lamang. Napansin ni Chin sa sarili na batay sa naunang kilos, hindi kailanman papayagan ng butler na mabaigo si Meng. Pagkatapos noon, oras na para magsimula, sabi ng buwaya na wala silang paraan pataas. Sa sandaling iyon, niyayakap sila ng matandang uwak na butler, isang dambuhalang nilalang na may pakpak gamit ang kanyang mga talon. Tinanong niya ang kanyang batang Panginoon kung kailangan niya ng tulong sa pag-akyat, ngunit tumanggi si Meng, sinabing aakyat siya ng mag-isa bilang pampainit. Inakyat ng uwak ang grupo sa hangin. Nang umabot na sila sa sapat na taas, bigla niyang binitiwan. Bumagsak sila mula sa langit, sumisigaw. Bumangga sila sa ikalimang lugar ng pagsasanay, na kilala bilang bato-batong lupa. Pinanood ni Meng at nagpasya na sapat na iyon. Inalis niya ang mga kasuotan niya, kumikilos ang kanyang katawan at naging unggoy. Sa Training Ground 5, ang Boulder Plains, hinimok ni Crocodile ang lahat na tumakbo, sinabing kailangan lang nilang tumagal ng 3 oras. Sa kanyang isipan, magandang bagay na nadala niya si Chin bilang panakip butas. Naniniwala siyang kayang magpahinto si Chin ng ilang sandali. Hindi niya plano na takbuhan ng hayop kundi ang taong nasa tabi niya. Naintindihan ni Chin na hindi man lang tiningnan ni Meng sila bilang banta. Hindi pa nga niya pinansin na kunin ang kanilang mga telepono. Alam din niya na nakabantay ang matandang uwak sa itaas. Kinuha ni Chin ang kanyang telepono at tinawagan si Garfield. Agad niyang tinanong kung saan siya pumunta. Nang banggitin niya ang laro ng panghuhuli, nagmukha siyang nabigla at sinabing tapos na siya. Sabi niya na aalagaan niya ang maliit na dragon pagkatapos nitong mawala. Sumagot siya na may 45 segundong natitirang apoy ng dragon ngayong buwan, kaya hindi dapat maging problema ang makaligtas. Gayunpaman, inamin niyang kailangan niya ng karagdagang proteksyon at hiniling kay Garfield na tulungan siyang makipag-ugnayan sa isang tao. Samantala, sina Crocodile at ang iba pa ay sa wakas huminto upang makahinga. Inisip ni Crocodile na nakalayo na sila ng sapat at dapat malayo na ang talo sa kanila ngayon. Sinabi niya sa sarili na kasalanan ni Chin ang pagiging inutil, iniisip na ganun lang talaga kasarap ang mundo. Bigla siya nang biglang lumitaw si Chin sa likod nila at sinabi na hindi uubra ang tumakbo ng hiwalay. Humarap si Crocodile at tinanong kung bakit siya nandito. Iniwasan siya ni Chin at ipinaliwanag na kahit mas malakas ang isang ligaw na buffalo kaysa isang leon, nagiging biktima pa rin ito dahil sa likas na takot. Sabi niya na may kalamangan sila at ang pinakamahusay nilang pagkakataon ay magtulungan at umatake. Nainis si Crocodile sa pagiging hindi pinapansin. Bago pa siya makabawi, hinawakan ni Chin ang mukha niya at pinigilan siya agad.
Sabi ni Chin, alam na niya ang lahat ng maliit niyang mga kalokohan at hindi na niya ito pinapansin. Sabi niya na ayaw na niyang magpaliwanag pa, pero iisa lang ang kailangang maintindihan ni Crocodile. Makikinig na siya kay Chin mula ngayon. Sa kabilang lugar, naglakad si Meng sa mga patag na bato. Huminto siya nang mapansin ang ingay na parang kaluskos. Biglang sumulpot si Chin mula sa taguan at bumusina para habulin siya. Agad na kumilo si Meng, nakaharap sa biglaang atake habang lumalapit si Chin. Sabi niya na ang ganitong harapang atake ay matapang. Sinabi ni Chin na hindi niya malalaman ang anumang bagay maliban kung susubukan niya. Gusto niyang makita ang agwat sa pagitan niya at isang piling tao. Patuloy siyang umatake, ngunit madali namang naiiwasan ni Meng ang bawat galaw dahil masyadong mabagal si Chin. Pinagtawanan siya ni Meng, sinabing hindi tugma ang kanyang kakayahan sa kanyang kumpiyansa. Tinanong pa niya kung hindi talaga makakagawa si Chin ng pagbabago bilang isang hayop. Naintindihan ni Chin na sobrang bilis ng kalaban niya at hindi siya makakatama kahit isang suntok. Pumili si Meng na tanggapin ang suntok sa mukha. Sabi niya na sobrang ganito. Nainis siya kay Chin. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang kanyang buntot para saktan si Chin at pinabagsak siya. Biglang lumitaw sa likod niya ang buwaya. Natuwa si Meng sa estratehiya ng grupo, pinukol niya si Chin sa panga at pinatumba sa lupa. Pumunta agad si Skunk at Pangolin upang tumulong. Bago pa man sila makagalaw, naagapan na ni Meng ang dalawa gamit ang kanyang kamay at buntot. Habang nakapatong ang buwaya sa ilalim ng kanyang paa at hawak ang dalawa sa kanilang leeg sa ere, tumawa siya at sinabing nakakainip pa rin. Nabigla siya nang muling magpakita si Chin at ideklara na oras na para sa ikalawang round. Pero hindi tulad kanina, pinili ng ating binata na magbago at gamitin ang kanyang anyo ng dragon ngayon. Napansin ni Meng na ginamit ni Chin ang kanyang mga kasamahan para lamang makalikha ng pagkakataon, patunay na hindi siya mabuting tao. Pero naniniwala siyang napakaliit ni Chin kaya hindi na niya kailangang magdepensa. Ngunit nagulat siya nang tamaan siya sa likod ni Chin, dahilan upang siya'y maputol ang pag-ubo. Tumingin lang ang kawal. Nang makita ang pagkakataon, sumigaw si Chin sa kanyang mga kasamahan na ngayon na ang kanilang pagkakataon. Mula sa malayo, natakpan ng tanawin ni Old Bird Owl ng mga bato. Nagtataka siya kung sinadya bang dinala si Meng doon. Gayunpaman, naniniwala siya na kayang harapin ng batang master ang ganitong pagsusulit. Inilok ni Crocodile ang mga binti ni Meng. Agad na sumunod ang Skunk, nagtapon ng kanyang espesyal na bomba ng amoy. Isang ulap ng berdeng hamog ang kumalat sa lahat. Nagreklamo si Meng sa sama niyang amoy at sa pagkasunog ng kanyang mga mata habang umusad si Pangolin. Mabilis siyang bumaba, nagtulak-tulak ng mga suntok kay Meng. Dahil sa siksik na lugar, naging epektibo ang kanilang kombinasyon. Inamin ni Meng na maganda ang kanilang pagtutulungan pero sinabi niyang mahina pa rin ang kanilang mga individual na atake. Parang kiliti lang lahat. Sinabi niya na kaya niyang makaalis anumang oras. Pero sa kanyang isipan, ang pinaka nakakainis ay si Chin dahil palagi siyang nadudula sa mga tama na nakakaabala sa kanyang mga counter-attack. Hinayla ni Crocodile si Meng at pinunit ang kanyang binti habang umiikot siya dahilan upang sigaw si Meng sa sakit. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang lugar ay puno ng alikabok at usok mula sa kaguluhan, hanggang sa nagpasigaw si Meng ng matalim na huni. Akala ni Crocodile, Skunk, at Pangolin na panalo na sila pero naramdaman ni Chin na may mali. Biglang lumitaw ang dalawang silweta sa ibabaw nila. Biglang lumitaw ang isang malaking unggoy na may dalang sibat at kalasag. Pinukol nito ang Crocodile ng malakas na sumire sa lupa. Ang iba naman ay tinamaan ng isa pang unggoy. Nagulat si Chin nang harapin ng unggoy si Meng, ginagampanan ng kanyang proteksyon. Naramdaman ni Chin ang kilig nang mapagtanto niyang may mga alagang hayop din si Meng sa laban. At dalawa sila, mas lalo pang naging kawili-wili ito. Sabi ni Meng na ito ay isang maliit na pagsusulit lamang noong una. Hindi niya planong maging malupit, ngunit ngayon nagbago ang kanyang isip. Sinabi niya sa kanila na papatayin niya silang lahat. Ang malalaking unggoy ay sumugod mula sa magkabilang panig, papalapit kay Chin. Kinagat ni Chin ang kanyang braso at pinaga niya ang Transcendence Mode. Halos siyang tinamaan ng isa sa mga unggoy pero tinamaan si Pangolin sa halip. Ang isa pang unggoy ay tinamaan si Skunk sa halip na siya. Nakuha ni Chin sila. Samantala, tinawagan ni Crocodile ang tulong niya kahit ayaw talaga niyang tumulong. Isa sa mga unggoy ang gumamit ng malalim na saksak. Isang makapangyarihang puwersa ang pumatay sa mga bato. Nalaman ni Chin na nagaganap ang isang perpektong atake at depensa na walang pagkakataong makabawi. At ang kanyang mode ay tatagal lamang ng 45 segundo. Naisip niyang tumakbo pero hindi niya matanggap yon. Naghihintay siya ng isang darating. Samantala, napansin ng matandang kwago na ipinadala ng batang master si Yingo at Hawking, kaya naisip niya kung may nangyari na. Bigla, nakaramdam siya ng paglapit ng isang tao. Nais niyang malaman kung sino ang naroroon. Masaya ang lalaking nakasuot ng balabal na nakarating siya ng oras. Gumamit siya ng bagyo ng ulan, nagpapababa ng mga tinik sa ulo ng kwago, ngunit hinarang ito ng shield coil ng matandang kwago. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi siya ang target kundi ang batang master. Nang mapagtanto ito, isang unggoy ang nagtataas ng shield at iningatan si Meng. Inutusan ng matandang kwago ang mananakit sa pagbibiro dahil sa mahina nitong atake, sinabing maaaring na maliit niya ang lakas ng batang Panginoon. Hiniling niyang malaman kung sino siya.
Sabi ng nakatapis na tao na ang kanilang misyon ay para lamang magbukas ng pagkakataon. Ngayon na tapos na, ang pinakamainam na piliin ay umalis na. Inamin niya na limitado lang ang kanyang magagawa na para sa kapakanan ng maliit na dragon. At para lang malinaw, si Baobao ang nakasuot ng balabat, ang propesor noong nakaraan. Napagtanto ni Chin na nagtagumpay na sila, ngunit isang saglit lang ang natitira para kumilos. Sinabihan nila na lumikha ng maraming kaguluhan hanggat maaari at akitin ang dalawang kalaban na unggoy palayo. Sinabihan niya ang isa sa kanila na lumikha rin ng kaguluhan at tinanong kung kaya nilang magtiis. Sumagot si Pangolin na siya ay nasa sabik. Mabilis siyang bumilis at ginamit ang Rolling Ground Dragon. Puno ang alikabok sa hangin. Sumigaw si Meng na huwag nilang isipin na madali siyang matatalo. Sandata ng amoy, tumigil sandali at sinabi niyang ibibigay niya ang lahat. Inakyat ni Chin siya sa kanyang likod at mabilis silang tumakbo palayo. Sinubukan ng unggoy na saktan sila, ngunit mabilis na nakaiwas si Chin at naiinis siya sa kanyang bilis. Nakita ni Meng na paparating siya. Nagulat siya na nakalusot si Chin sa harapang atake ni Hua Qing. Pinulbos at usok ang bomb alot sa kanila. Tinamaan ang kanyang likuran, ngunit isang unggoy ang hamarang kay Chin gamit ang kanyang kalasag. Umungol si Chin sa pagtama. Tumawa si Meng at sinabi na siya ay 10,000 taon ng maaga para mabasag ang ganap na depensa ni Hua Qing. Nilinggan niya na may irap nang mapansin niya ang isang tao sa langit. Nahuhulog si Skunk. Sabi niya gagawin niya ang lahat para dito. Lumapag siya sa kanya at hinalikan siya. Ito na ang pagkakataon niya na gamitin ang espesyal na timpla ng Langshuan. Sige, tapos na ang kwento natin ngayon. Kung gusto mong makatanggap ng lingguhang update ng kabanata para sa seryeng ito, yan ay i-upload na sa aking pangalawang channel, Manhwa Updater. Kaya kung ayaw mong mapalampas ang susunod na mangyayari, siguraduhin tingnan ito at sumali sa update gang. Salamat sa panonood, manatiling astig, manatiling kamangha-mangha, at magkita tayo sa susunod.